master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1171 hanggang 1180. Kabanata 1171 Silang Pulse, hindi siya baliw na dragon. Nang sandaling sumabog ang lalaki sa isang sumpa, humakbang pasulong si Luke Hall. Sumugod siya diretso sa lalaking nakaitim at hinubad ang maskara niya. Parang pamilyar ang mukha nito. Siguradong galing sa mundo ng pakikipaglaban ang lalaking ito. Magsalita ka, sino ka? Hinawakan ni Luke Hall sa leeg ang lalaki gamit ang isang kamay, at galit na nagtanong, magsalita ka. O papatayin kita. Sabay-sabay na sumulpat sa kanyang isipan ang galit at kahihiyan. Pinaglaruan siya. Ako, nanginginig sa takot ang lalaki, hindi makapagsalita kahit sandali. Magsalita ka, malapit nang mawala sa isip ni Luke Hall. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit. Pinaglaruan siya na parang unggoy. Isang walang kwentang basura na walang tunay na kakayahan, kahit isang piraso lang ng itim na damit at maskara, ay natakot sila kaya nagmakaawa sila ng nakaluhod. Dahil buong buhay niya ay nagmalaki siya sa Starlight Group, kailan pa nga ba dumanas ng ganito kalaking kahihiyan si Luke Hall? Kinasusuklaman niya ito, naramdaman na niya na hindi Panginoon ang kabilang panig, ngunit hindi pa rin siya ng ahas na sumugal. Kung mabubunyag ang bagay na ito, tuluyang masisira ang reputasyon ng Starlight Group. Magiging katatawanan sila ng lahat. Isang Grandmaster na nagpapakababo sa paanan ng isang walang kwentang tao. Ako ay isang lalaki mula sa bundok ng Sulan. Nabalitaan kong pupunta ang lahat sa lungsod ni Cook, at tulad nila, hinahangad din ng bundok ng Sulan ang Divine Dragon Tripod, kaya sinundan ko sila rito. Plano kong patayin ang mga tao mula sa Seven Clouds Academy at agawin ang kayamanan. Pero pagkatapos nakasalubong ko yung lalaking iyon kanina, sabi niya kilala niya si Mad Dragon, sinabihan niya akong isuot na lang yung damit, isuot ang maskara, umupo rito at magsalita ng ilang salita. Pagkatapos, sasabihin niya sa akin kung nasaan ang Divine Dragon Tripod. Namutla ng husto ang mukha ng lalaki sa takot, at hindi niya mapigilan ang panginginig. Kahit ang ilang mga pangungusap na ito ay natagalan bago siya nakalabas. Gago. Pulang-pula ang mga mata ni Luke Hall. Pumutok. N-on, S-Omicron. Mabagsik niyang pinilipat ang leeg ng lalaki at tumayo, malamig na sinabi, Starlight Group. Iharap. Sa likuran niya, ang mga miyembro ng Starlight Group ay parehong galit. Galit na bunga ng kahihiyan. Sundan mo ako para mahanap ang mga tao mula sa Seven Clouds Academy at patayin silang lahat. Kumaway si Luke Hall at naghiwa-hiwalay ang mga tao sa likuran niya. Malaki ang Cook City at, bukod pa riyan, ito ay sira-sira na. Nangangahulugan ito na maraming lugar na mapagtataguan ang mga tao. Ang mabilis na paghahanap sa kanila ay hindi magiging isang madaling gawain. Sa sandaling matuklasan mo ang kinaroroonan ng head steward, mag-report ka agad sa akin. Naikuyom ni Luke Hall ang mga kamao, gusto ko siyang turuan ng personal na aral tungkol sa pagiging tao. Kuwit, yung tao sa eroplano, Diyos ng mga gamot, kilala mo ba sila? Sa mga lansangan ng lungsod ni Cook, isang bata at isang matandang lalaki ang masayang naglalakad. Hawak ni Eleanor Wood ang isang puting pamaypay na papel, labis na nasisiyahan. Dahil gumugol siya ng daan-daang taon sa boulevard, napakabuti para sa kanya ang makapaglakad sa ibang lugar. Kahit na sira-sira at tiwangwang ang lugar na ito. Sa mga mata ni Eleanor Wood, mayroong kakaibang alindog sa ilang. Hindi ko kilala ang taong iyon, pero kahanga-hanga ang kanyang mga kakayahan, aniya. Pero ang taong iyon, para sundan ka ng maaga, ay siguradong matalino rin, nag-aalangan na sabi ni Zane Ellsworth. Naguguluhan ang nasasakupan na ito, paano nila napukaw ang interes mo? Nang lumitaw ang baryang tanso, inakala niyang nagyayelo ang lalaki. Ngunit, taliwas sa kanyang inaasahan, hindi lamang hindi sinisi ni Eleanor Wood ang lalaki, kundi nakipag-usap pa rito ng mahinahon.
Sa huli, ibinahagi pa ni Wood ang sikreto tungkol sa pagpatay kay Julius Reed sa lalaki. Naging palaisipan ito kay Zane Ellsworth. Isa kang lingkod sa tabi ko, ayos lang na may sabihin ako sa iyo. Tinapik ni Eleanor Wood ang kanyang palad gamit ang puting pamaypay habang naglalakad at nagsalita, ako ay isang inapo ni Silang Pulse. Ano? Natigilan si Zane Ellsworth sa kanyang kinatatayuan. Nang sumakay siya sa eroplano kanina, narinig niya si Eleanor Wood na tanging ang Silang Pulse lamang ang makakabure sa mga alaala ng Supreme Elder. Higit pa rito, maaari nitong maalala ang kataas-taasang Elder kung ano ang gusto nilang ipaalala sa kanya. Ngayon, biglang idineklara ni Eleanor Wood ang kanyang sarili bilang ang Silang Pulse. Nablangko ang isip ni Zane Ellsworth. Kung gayon, ang mga pangyayari noong isang siglo na ang nakalilipas. Hindi ka nagkakamali sa hula mo. Ang herbal trial sa Medicine King Valley noon ay sadyang ako ang nagplano. At ng mga oras na iyon, naisip ko na ang isang daanan para makatakas. Ang pagyayelo, plano iyan na matagal nang naisip ng aking Panginoon, sabi ni Eleanor Wood nang may bahagyang ngiti, habang nakatingin sa gulat na si Zane Ellsworth. Gayunpaman, walang nakakaalam kung magtatagumpay ito. Kung mabaygo ito, baka isa na lang akong bangkay ngayon. Pero sa kabutihang palad, nagtagumpay ako. Daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang hindi kapani-pani walang kahanga-hangang paligsahan sa medisina. Isa pala talagang plot, isang matagal nang pinagplanuhang sabuatan. At si Eleanor Wood, o sa halip, si Raheem Fairbanks, ay nakapasok sa Medicine King Valley, gamit ang kanyang pambihirang talento upang maging isang kahanga-hangang Diyos ng medisina. Ang tinatawag na paligsahan sa medisina ay isa lamang pakana upang hikayatin si Julius Reed na inumin ang isang gamot na maingat na inihanda ng Silang Pulse sa loob ng maraming siglo. Sa karagdagang mga taon ng pagkalason sa pagkain, maaaring makamit ang pagkawala ng memorya. Noong panahong iyon, alam na ni Eleanor Wood na hindi kayang patayin ni Julius Reed ang mga panlabas na puwersa. Ang kinalabasan ng paligsahan sa medisina ay ang pagtalikod sa kayamanan at karangalan at sa pagkakataon para sa walang hanggang katanyagan, at pag-iiwan ng lahat sa hindi nalalaman. Noong mga unang taon niya, ang kahalili ni Silang Pulse ay naglakbay sa boulevard at minsang umupo sa isang glacier upang unawain ang Heavenly Daw. Pagkatapos ng 49 na araw, siya ay napuno ng pagmumuni-muni. May natuklasan siyang sikreto, pero walang gustong sumugal. Handang ipagkatiwala ang lahat sa hindi alam. Tanging si Eleanor Wood lamang ang humakbang pasulong, uminom ng maraming gamot na pantulong, at pagkatapos ay nakatulog ng matagal sa loob ng Boulevard Mountain. Kung isang ordinaryong tao lang ang gagamit ng mga gamot na yan, siguradong sisabog ang mga yan at mamamatay. Pero sa Boulevard Mountain, sa ilalim ng napakatinding nagyayelong kondisyon, maaari nilang bigyan si Eleanor Wood ng daan-daang taon para magamit ang kapangyarihang nasa loob nila. Dinagdagan pa ng matinding lamig ng Boulevard Mountain. Gagawin nitong napakalakas ang isang nabuhay na Eleanor Wood. Sa kasamaang palad, bago siya namatay, pinutol niya ang ugnayan niya kay Silang Pulse. Tungkol sa baryang tanso ngayon, dahil hindi sigurado kung nararapat bang itanong, nagpa siya si Zane Ellsworth na manahimik na lang. Sinabi ko na sa iyo, ikaw ay aking tapat na lingkod, hindi mo na kailangang itago ang anuman sa iyo. Naglakad si Eleanor Wood sa lungsod ni Cook, pinagmamasdan ang lungsod na puno ng mga pilat, at bamantong hininga. Isang alaala ng nakaraan, isang nakakadurog ng pusong alaala. Kaya nga mas gusto kong huwag na lang pag-usapan to. Pero ang masasabi ko sa iyo ay ang dating vein holder of Silang Pulse, dahil sa paghahangad na mabuhay, ay nagtaksil sa kanyang mga kamag-anak para sa immortalidad. May 4 daw na bangkay sa malaking libingang iyon. At ang dapat na may hawak na baryang tanso sa bibig niya ay siya. Sa puntong ito, isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Eleanor Wood. Noon, siya ang pumalit sa akin bilang vein holder, na siyang dahilan kung bakit ako nawalan ng pag-asa at nagdesisyon sa landas na ito. Kung hindi, sa aking kasagsagan ng buhay, sino ang gugustuhing matulog magpakailanman sa loob ng Boulevard Mountain? Ngayon ay nakikita mo akong matayog na tumataas sa mundo. Pero paano kung hindi ako nagising? Sinabi niya nang may mapait na ngiti, maaalala lang ng mga tao na may isang henyo, mayabang at mayabang, na napatay ng Supreme Elder ng 10,000 Mountain Alliance.
Sigurado akong kahit pangalan ko ay makakalimutan din. At ako, magiging biro lang ako. Isang biro para itampok ang kataas-taasang nakatatanda. Habang sinasabi niya ito, lumingon si Eleanor Wood kay Zane Ellsworth. Kahit kayong lahat ay handa akong isuko, di ba? Nanatiling tahimik si Zane Ellsworth. Noon, sa loob ng Boulevard Mountain, lahat ng Supreme Elders maliban sa kanya ay nagplano ng sumuko. Walang gustong gumugol ng habang buhay sa nyebe at yelo. Tanging si Zane Ellsworth, ang punong kataas-taasang matatanda, ang nanatiling tahimik. At pagkatapos, nilisan ni Eleanor Wood ang bundok. Bukod kay Zane Ellsworth, lahat sila ay nanigas sa loob ng kuweba. Maghanap na tayo ng matutuluyan. Ano kaya ang ginagawa ng matandang kaibigan ko ngayon sa Cook City? Habang naglalakad ang dalawa sa kalsada, maraming pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila. Old Fairbanks, nakita ang target. Sa likod ng isang puno, sinabi ng isang miyembro ng Starlight Group ang mga salitang ito, habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Napakamatapang. Matapos niya silang ipahiya, naglakas loob pa siyang maglakad-lakad sa mga kalye ng walang pakialam. Gayunpaman, ayon sa matandang Fairbanks, ang malaking Katie wala ay walang kakayahan at isa lamang ordinaryong tao. Tuturuan kita ng leksyon. Kinagat ang kanyang mga ngipin, itinuloy ng miyembro ng Starlight Group ang kanyang mga manggas at walang takot na naglakad palabas ng kalye. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1172, Maling pagkakakilanlan, ano sa tingin mo ang ginagawa ng ating banal na guro ngayon? Walang pakialam si Eleanor Wood sa mga nakapaligid na tingin. Sa kanyang pananaw, ang mundo ng martial arts ay hindi gaanong naiiba sa jangho na kanyang kinabibilangan. Bawat isa ay may kanya-kanyang motibo, at paminsan-minsan ay may mga pagpatay dahil sa pagnanakaw. Ngunit ang malalakas ay laging nananaig. Kung saan man iyon naroroon, iyon ang katotohanan. Ang pagiging patas ay hindi kailanman umiral. Dahil sa paglitaw ng Divine Dragon Tripod sa Shadowgate, at sa Cook City bilang pangunahing lungsod, tiyak na makakaakit ito ng maraming tao mula sa mundo ng martial arts. Normal lang naman iyon. Huwag mo akong saktan, at hindi rin kita sasaktan. Hindi pinansin ni Eleanor Wood ang kanilang mga titig at casual na nakipag-usap kay Zane Ellsworth na katabi niya. Banal na guro. Hindi ko kilala ang banal na guro, kaya mahirap hulaan kung ano ang ginagawa niya rito, tapat na sagot ni Zane Ellsworth. Ayon sa kanyang hula, ang banal na guro ay dapat sana ay nasa isang mansyon sa lungsod ng Gonzales. Ngunit mariing iginiit ni Eleanor Wood na ang banal na guro ay tiyak na nasa lungsod ni Cook. At walang masyadong alam si Zane Ellsworth tungkol kay Julius Reed, puro puot lang ang alam niya. Malalim na puot, binantayan niya ang Boulevard Mountain sa buong panahong ito, at pagkababa niya noon lang niya narinig na nawasak na ang Medicine King Valley. At ang kanyang mga kapwa-disipulo ay kalunos-lunos ding namatay sa kamay ng tungkod ng kaaway. Baliw na dragon, banal na guro, ang 2 taong ito na may matinding sama ng loob laban sa Medicine King Valley ay iisang tao pa rin. Sa tuwing nababanggit ang pangalang ito, nakakaramdam si Zane Ellsworth ng matinding galit. Naiinis lang siya na wala siyang paraan para makaganti. Hindi ka maaaring magpatuloy ng ganito, sabi ni Eleanor Wood nang nakangiti at umiling, nang napakakaswal, kilalanin mo ang iyong sarili at ang iyong kaaway, at ikaw ay magiging walang talo. Kung hindi mo nga maintindihan ang ugali o ang mga pamamaraan ng taong ito, paano ka maghihiganti? Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Zane Ellsworth. Hindi mo naiintindihan. Bumantong hininga si Eleanor Wood at sinabing, para patayin ang banal na guro, ang ating Pendleton Alliance ay nagpakahirap sa bawat henerasyon, nagbuhos ng dugo, pawis, at luha sa pagbuo ng planong ito. Sa pamamagitan lamang ng pagkabisado sa karakter ng banal na guro at pag-alam sa kanyang mga pamamaraan natin matatapos ang larong ito. Kumusta, Katie? Wala. Maya-maya lang, may tumawag. Hindi pinansin ng dalawa. Sa lungsod ni Cook, wala silang kakilala, lalo na ang isang tinatawag na Katie wala. Malamang ay para iyon sa ibang tao. Total, sa tiwangwang na lungsod na ito, maraming mandirigma mula sa mundo ng martial arts ang naruroon. Tinatawagan kita, nagpapanggap na bingi. Pagkatapos magsalita ng lalaki, mabilis siyang humarap kay Eleanor Wood, habang nanunuya ang mukha. Isang ordinaryong tao,
Isang ganap na walang talentong ordinaryong tao, ang lantaran na naglalakad sa kalye matapos lokohin ang Starlight Group. At may kasama rin siyang isang matandang lalaki. Isang mataas na opisyal mula sa Seven Clouds Academy. Ang Katie Wala, isang taong gumamit lamang ng mga maruruming panlilinlang. Kung kaya lang niya itong bugbugin, hindi lang siya gagawa ng pangalan para sa sarili niya sa Starlight Group, kundi baka makilala rin siya ng mundo ng martial arts. Gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Isang pagkakataong bigay ng Diyos. Marahil ito ay swerte. Hinahanap ng buong lungsod si Stuart Wood, at nagkataong nakasalubong niya ito. Ay, ako ba ang kausap mo? Itinuro ni Wood ang sarili, medyo nagulat, hindi tayo magkakilala, di ba? Bago pa lang siya sa lugar na iyon, at bukod sa pagtatanong ng direksyon papunta sa pasukan, sandali pa lang siyang nakasalamuhan ng isang tao. Siguradong wala siyang ibang nakikitungo, lalo na't hindi itong lalaking nasa harap niya, na isang ganap na estranghero. Huwag kang magbiro rito sa akin. Katie Wala, sinusubukan mo bang gumawa ng mas maraming panlilinlang? Pangungot siya ng lalaki ng may pagwawalang bahala, hindi uobra sa akin ang mga panlilinlang mo. Dahil nasaksihan ang walang hiyang mga kilos ni Julius Reed, matagal nang napagpasyahan ng miyembro ng Starlight Group na huwag makinig sa anumang sasabihin ng kabilang panig. Sa tingin ko ay napagkakamalan mo akong ibang tao, sabi ni Wood ng bahagya na natawa, wala akong kamag-anak o kakilala sa iyo, at hindi ko nga alam kung sino itong Katie Wala, na tinutukoy mo. Tinatanong kita, ikaw ba si Wood? Malamig na tanong ng lalaki. Oo nga. Medyo nagulat si Wood, ngunit tumanggaw pa rin, paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi maraming tao ang nakakaalam ng pangalang Wood. Simula nang ipanganak siyang muli mula sa Boulevard, hindi na siya nakipag-ugnayan sa mga tagalabas. Walang iba kundi ang banal na Panginoon, si Zane Ellsworth. Ang lakas ng loob mo pang aminin. Nang makitang kinilala ni Wood ang pangalan niya, nagulat ang lalaki, matapang ka naman, pero sa pagpatay mo sa mga kapatid ko sa Starlight Group, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang nakatagong kahon ng armas. Ang bunganga ng nakatagong kahon ng armas na nakatutok kay Wood. Kung pipindutin niya ang gatilyo, tiyak na magiging sikat siya sa buong lupain. Nandito ba itong matandang lalaki sa tabi mo para pagselusan ka? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaki. Oy, Sus Mariosep! Ngunit walang narinig na ingay ang nakatagong kahon ng armas. Sinipa palabas si Zane Ellsworth, na nagpalipad sa katawan ng lalaki pabalik ng 12-dosenang metro. Kalampag. Nahulog din sa lupa ang nakatagong kahon ng armas. Pagkababa ng lalaki, hindi na siya gumalaw at namatay. Nabali lahat ng tadyang niya dahil sa sipa na yon. Butas lahat ng organo. Paano makakayanan ng isang ordinaryong tao ang sipa mula sa punong elder ng Medicine King Valley? Ganap na walang katotohanan. Nagkibit balikat si Wood at dahan-daang iniladlad ang puting papel na pamaypay na nasa kanyang kamay. Parang may mali, nakasimangot si Zane Ellsworth, hindi masabi kung ano ang problema. Hayaan mo na, isa lang naman siyang menor de edad na karakter, hindi na kailangang sayangin ang oras. Magpatuloy tayo at bisitahin ang isang matandang kaibigan. Iwinawagayway ni Wood ang pamaypay sa kanyang kamay, masayang naglalakad sa kalsada. Impyerno. Ang matandang iyon ay isang amo. Kaya pala ang tiwala niya sa sarili. Sa abandonadong kalye, noong una ay naisip ng mga miyembro ng Starlight Group na magmadaling lumapit para angkinan ang karangalan, ngunit matapos masaksihan ang trahedya ng pagkamatay ng kanilang kasama, lahat sila ay natigilan. Bilisan mo, sabihin mo kay Mr. Fairbanks para magdala ng isang Panginoon. Ikinumpas ng pinuno ang kanyang kamay, at mabilis na umatras ang iba, naiwan na lamang ang dalawa na sumunod. Maganda ang tanawin dito, pwede ba tayong umakyat at tumingin-tingin? Nang marating nila ang sentro ng lungsod, natanong ni Wood ang isang sira-sirang 5 palapag na gusali sa harap niya. Tila ang lumang gusaling ito ay may kasaysayan na halos 50 taon. Ito ang pinakamahusay na napreserba at pinakamataas na gusali sa lungsod ni Cook. Ang ibang mga gusali ay gumuho na dahil sa pinsala ng panahon at digmaan. Oy, Sus Mariosep, tumalon si Wood at tumayo sa bubong. Tinatanaw ang lungsod ni Cook.
Nakasunod si Zane Ellsworth sa likuran, binabantayan ang tagiliran ng Medicine God. Habang sumusulyap sa paligid, bumungad ang mga tanawin ng pagkawasak. Lungsod ni Cook, ilang taon na ang kasaysayan nito? Tanong ni Eleanor Wood. 60 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng digmaan dito, at dahil sa liblib na lokasyon nito, ang lungsod ay inabandona. Sandaling nag-isip si Zane Ellsworth at sumagot, napakahirap para sa mga residente. Alam mo, 300 taon na ang nakalilipas, isa ito sa iilang maingay na metropolis. Napakatanda na ng kasaysayan ng lungsod ni Cook. Bagamat gumugol si Zane Ellsworth ng mga taon sa Boulevard, mayroon siyang sapat na pag-unawa sa labas ng mundo noong kanyang kabataan. 300 taon. Tingnan mo ang lugar na ito, nagbago na ang lahat. At ako, mahigit 300 taon na akong natulog. And on Omicron.co Omicron. Isang buong lungsod na ang nawala, pero buhay pa rin ako. Hindi napigilan ni Eleanor Wood ang bamantong hininga, hindi ko talaga alam kung swerte ba ito o kamalasan. Kung bibigyan siya ng pagpipilian, mas gugustuhin pa niyang mamuhay ng maayos. Pero, wala nang pagpipilian. Ayan na sila, sa sandaling iyon. Sa mga lansangan ng lungsod ni Cook, diretso na pumasok sa lungsod ang mga tropang Deep Cold. Ang lalaking binugbog kanina, na nakabalot ng gasa ang ilong, ay itinuro gamit ang binocular ang bubong kung saan naroon si Eleanor Wood, General Black Tiger, ang lalaking iyon, binugbog niya ako. Pinatay ng Seven Clouds Academy ang kapatid ko. Ang mga tampalasan na ito, hahatiin ko sila ng buhay. Sakay ng armored vehicle, isang matipunong lalaking Caucasian ang nakakuyom ng kanyang mga kamao at umungal, bilis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1173, paghihiganti si Black Tiger ang pangalawang pinuno ng Deep Cold. Kahit isa lamang siyang kinatawan, bata pa siya. Mahigit 30 taong gulang lamang, narating niya ang posisyong ito dahil sa kanyang mga kahusayan sa militar, nang walang koneksyon sa kanyang kapatid na si Black Wolf. Nang makarating ang balita ng pagpatay kay Black Wolf sa punong himpilan ng Deep Cold, lahat, kasama na ang Marshal, ay labis na nagulat. Pangalawa nila iyon, ang pinakamataas na commander sa lahat ng mga rehiyon sa Timog. Ang pagkamatay ni Black Wolf ay isang malaking dagok para sa Deep Cold. Gayunpaman, sa kabutihang palad, nasuhulan na ng Marshal ang maraming elder sa paligid ni Amadeus Fairbanks at personal na kumilos, naghahandang harapin ang kanyang kasalukuyang pinakamalaking kaaway. Pero sa Shadowgate, wala ring balak sumuko si Deep Cold. Ang misyon ng itim na tigre para sa paglalakbay na ito ay ang sakupin ang banal na Dragon Tripod. Ngunit pagpasok niya sa lungsod, nabalitaan niya na natalo ang kanyang mga tauhan. At natalo pa ng isang taga Seven Clouds Academy noon. Hindi niya kayang pigilin ang hinaing na ito. Habang pasulong ang convoy, bigla nilang natano ang isang grupo ng mga tao sa unahan, iwinagayway ang kanilang mga armas ng may matinding momentum habang naglalakad sila sa kalye. Umalis ka, umungol ang itim na tigre, na puno ng galit, sa mga taong nasa unahan. Ang lungsod ni Cook ay nasa kalagayang sira-sira na may mga bako-bakong kalsada. Kung saan karaniwan lang ang mga lubak at umbok. Kahit papaano, may kalsada pa ring makikita. Nang marinig ang sigaw, napatigil ang mga tao sa kalsada at lumingon. Puno ng balak na pumatay ang kanilang mga mukha. Si Deep Cold na ang bahala sa negosyo. Tumabi ka, kung hindi ay papatayin ka ng walang awa. Oy, Sus Mariosep, sa nangungunang pickup truck, sumigaw ang isang sub-leader ng Deep Cold, at itinaas ng likurang bahagi ng truck ang bandila ng polar bear, ang simbolo ng Deep Cold. Nakatayo si Deep Cold sa dulong hilaga. Ang punong himpilan ay nakatayo sa isang lupain ng yelo at nyebe. Ang polar bear ang kanilang totem. Matapos ang pagbagsak ng Seven Clouds Academy, ang bandila ni Deep Cold ang naging pinakamaimpluwensyang simbolo sa mundo ng martial arts. Ang numero 1 organisasyon ng Shadow Warrior sa mundo. Dumagsa ang napakaraming piling tao, na siyang naging dahilan para maging bagong hari si Deep Cold. Ngayon, nang itinaas na ang bandila, isang maikling ekspresyon ng pagkamangha ang bumalatay sa mga mukha ng mga taong nasa kalye. Mga kaibigan pala ito mula sa Deep Cold. Kumalat sa magkabilang panig ang mga tao sa kalye. Lumabas mula sa gitna ang isang matandang lalaki. G. Fairbanks.
Isa pala ito sa mga taga-Starlight Group. Nakita ni Black Tiger si Lookhole at bahagyang ikinumpas ang kanyang kamay. Sumisirit. Agad na itinago ng mga miyembro ng Deep Code sa likuran niya ang kanilang mga armas. Sa isang abandonadong urban area, isang lupang walang may-ari. May mga krisis sa lahat ng dako. Sa tiwangwang at wasak na lungsod na ito, ang kawalan ng kaayusan ay tila siyang pinakamahusay na kaayusan sa lahat. Kaya pala ang magkapatid mula sa Starlight Group, akala ko iba yon. Tumalon pababa si Black Tiger mula sa pickup truck at dumiretso sa Lookhole. Bilang isang umuusbong na Panginoon sa mundo ng martial arts, napanatili ni Deep Code ang isang magandang relasyon sa iba pang mga organisasyon ng boss sa loob ng mahabang panahon. Magkakaiba ang kanilang mga industriya, walang matinding salungatan ng interes sa pagitan nila, kaya medyo disente naman ang kanilang mga relasyon. Bilang isa sa mga pinuno, binisita na rin ni Black Tiger ang punong himpilan ng Starlight Group dati at nakilala niya ang pangalawang pinuno ng Starlight Group na nakatayo sa harap niya. Hinampas ng malalaking alon ang templo ng Haring Dragon, muntik nang magdulot ng alitan sa ating mga kababayan. Humakbang din si Lookhole at nakipagkamay kay Black Tiger. Saan patungo ang hepe? N0 no, S Omicron. Mukhang kahanga-hanga kayong lahat, parang hindi ito isang simpleng pag-deploy. Ang buong Deep Code team ay puno ng nakamamatay na aura. Malinaw na nasa isang misyon sila. Sinaktan ng isang bulag at hanggal ang isa sa aking mga kapatid. Kung hindi haharap ang mga tao kay Deep Code, hindi nila masisisi si Black Tiger sa pagiging walang awa. Patuloy na nagkikiskisan ang mga kamay ni Black Tiger habang pinipilipit niya ang kanyang leeg. Ang kanyang mga buto ay lumikha ng mga tunog ng pagkalabog. Ah, ganoon ba? Gusto kong malaman kung sino ang maglalakas loob na saktan si Deep Code sa Cook City. Baka sa mga mata ni Lookhole ang pagkalito. Malinaw na kakapasok lang ni Deep Code at ng kanyang mga kasama sa lungsod. Hindi pa nga sila nakapagpahinga bago sila sumugod para maghiganti. Labis siyang nagtataka kung sino ang kayang magpagalit kay Black Wolf ng ganito katindi. At sino ang may ganitong katapangan para masaktan si Deep Code. Sa liblib na kalawakan ng lungsod ni Cook, ang hayagang pagpukaw kay Deep Code ay nangailangan ng malaking lakas ng loob. Akademiyang Pitong Ulap, sabi ni Black Wolf ng may seryosong boses. Ang tono niya ay puno ng matinding puot. Si Black Wolf ang kanyang amo, ang pinakaiginagalang niya. Gayunpaman, sa lungsod ng Gonzales, namatay siya sa kamay ng Seven Clouds Academy. Ngayon, nagkataong nalipol niya ang koponan ng Seven Clouds Academy sa Cook City bilang paghihiganti para sa kanyang amo. Seven Clouds Academy, tanong ni Lookhole, medyo nagulat, may plano ka bang kumilos? Maginhawa, ang Seven Clouds Academy din ang target ng Starlight Group. Sumang-ayon ang dalawa sa kanilang mga plano, na siyang nakatulong upang maiwasan ang malaking pressure. Wala si Mad Dragon, wala ni isang magaling na mandirigma ang Seven Clouds Academy. Sabi ni Black Wolf na may bahid ng paghamak. Noong una, plano ko sanang hayaan silang mabuhay ng mas matagal pa. Pero ang mga bulag na hanggal mula sa Seven Clouds Academy ay naglakas loob na atakihin ang mga empleyado ko. Hindi nila ako binibigyan ng kahit anong mukha. Black Wolf. Napakalaking pagkakataon. Pinadyak ni Lookhole ang kanyang paa, puno ng galit ang kanyang boses, iyong Seven Clouds Academy, may bago silang administrador. Siya ang pumatay sa dalawa kong empleyado. Ang mahalaga, itong batang ito. Lumikha ng peking Mad Dragon at niloko tayong lahat. Sa sobrang galit niya, nangangati na ang mga ngipin niya. Kahit nakakahiyamang ilabas ang maruruming damit sa publiko, tiyak nakakalat din ang pangyayaring ito. Kabilang sa mga naroon noong panahong iyon ay hindi lamang mga miyembro ng Starlight Group, kundi pati na rin ang marami mula sa iba pang mga organisasyon. Imposibleng ilihim ito, kaya mas mabuting siya na lang ang magsabi nito. Ang bagong administrador, inilapat ni Black Wolf ang kanyang mga binocular sa ibabaw ng isang gusali, yung binata riyan, siya yung bumangga sa empleyado ko. Tingnan ko. Kinuha ni Lookhole ang binocular, at habang nakatingin siya, agad na namula ang mukha niya sa galit. Ang bastos naman nito. Akala ko pinagluloko lang niya tayo, pero ngayon mukhang nasaktan din niya si Deep Code. Ibinalik niya ang binocular, habang nagngangalit ang mga ngipin, sabay. Sige, tumalon pabalik si Black Wolf sa pickup truck,
Sumulong kasama ang mga tao mula sa Starlight Group. Pangatlong anak ni Ridge, nandito ka rin ba para maghanap ng gulo sa Seven Clouds Academy? Hindi pa nakakalayo ang nalalakad ng dalawang grupo nang makasalubong nila ang isa pang pangkat ng mga tao. Sobra na ang mga walang hiya na yan mula sa Seven Clouds Academy. Inatake ako ng walang hiya na bagong administrador na yon gamit ang aso habang gumagamit ako ng inidoro. Sa sobrang galit ng ikatlong anak ni Ridge, naging berde ang mukha niya. At nariyan si Mr. Tinapay, balita ko pinalitan ng ihi ng kabayo ng batang iyon ang inumin niya, masyadong matapang. Habang nasa daan, nagtakbuhan palapit ang mga individual mula sa iba't ibang organisasyon, puno ng galit. Halos lahat ay nainsulto ng bagong administrador. Sumusobra na ang bagong administrador, wala siyang tunay na kasanayan, bilisan na natin. Sa sandaling ito, nakatago ang mukha, nakisalamuha si Julius Reed sa karamihan, sumisigaw ng malakas. Maraming organisasyon at maraming tao sa lungsod ni Cook. Hindi naman kakaiba ang nakamaskara. Tama, para sa paghihiganti. Nagtipon ang napakaraming tao sa paanan ng gusali. Tumayo si Black Wolf sa pickup truck at dahan-daang itinaas ang kanyang braso. Mukhang pupuntahan tayo ng mga tao sa ibaba. Nakatayo si Eleanor Wood sa bubong, pinagmamasdan ang lahat ng nasa ibaba. Pero, hindi namin sila kilala. Nalilitong tanong ni Zane Ellsworth, bakit tayo ginugulo ng mga taong ito? Patayin ang bagong administrador. Patayin mo si Eleanor Wood. Saka lang sumigaw si Julius Reed. Agad na sumiklab ang eksena sa ibaba. Mga magnanakaw, buhay ninyo ang mawawala. Isang blonde at asol ang mga mata na may hawak na mahabang espada ang lumipad sa ere. Hindi ito maganda. Sa rooftop, mabilis na iniladlad ni Eleanor Wood ang kanyang ventilador. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1174 na kumilos si Eleanor Wood, iwan mo na lang sa iyo. Nang tumalon ang lalaki sa ere at lumapag sa bubong, umatras si Eleanor Wood ng 5 hakbang. Ang puting papel na pamaypay sa kanyang kamay ay marahang umuugoy. Ang isang maliit na karakter na tulad niya ay hindi sulit sa kanyang personal na pagsisikap. Haha, niloloko mo pa rin ako. Itinuro ng lalaking may hawak na kutsilyong bakal si Eleanor Wood, kasambahay, sino ang tinatakot mo habang sinusundan ka ng matandang lalaki? Manahimik ka, saway ni Zane Ellsworth, ang lakas ng loob mong magsalita sa batang Panginoon ko ng ganyan. Sa labas, tinawag niya si Eleanor Wood bilang ang batang Panginoon. Ang titulong Medicine God ay ginamit lamang ng pribado. Young Master, ipinitik ng lalaki ang kanyang kutsilyong bakal gamit ang kanyang daliri, ang mukha ay puno ng paghamak, isa pang aktor na kinuha sa halagang $1,000. Sana, humanap ka ng propesyonal kahit papaano. Sa matandang ito, kaya ko siyang durugan gamit ang isang daliri lang. Sa pagbabalik tanaw sa kung paano sila natakot ng walang malay sa abandonadong gusali ng isang taong binayaran ng $1,000 para magbenta ng mga hamburger. Galit na galit ang lalaki. Imposibleng mahulog siya sa parehong panlilinlang ng 2 beses. Isang daliri lang, tapos subukan mo. Natawa si Zane Ellsworth sa galit nito. Ang tawaging matandang lalaki gayong siya naman ang punong elder ng medisina sa King Valley. Isang aktor. Matandang lalaki, kaya kitang tusukin hanggang mamatay gamit ang isang daliri. Kasabay niyon ay sumugod ang lalaki paarap. Bumakas ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Pero mabilis, ang kumpiyansa ay napalitan ng pagkabigla. Hinawakan ng kanang kamay ni Zane Ellsworth ang daliri ng lalaki at marahas itong pinitik. Pumutok, nasira ito. Sus Mariosep, umatras ang lalaki, habang ang kanyang ulo ay namumuo ng malamig na pawis. Isang maestro, pinunasan niya ang pawis at nagpakita ng seryosong ekspresyon. Mabilis na laban, mabilis na desisyon. Walang pakialam na sabi ni Eleanor Wood. Pumunta siya sa lungsod ni Cook para sa Divine Dragon Tripod. Pero ngayon, ang daming tao sa paligid niya ay lalong nagpapailang sa kanya. Pakiramdam ni Eleanor Wood ay may mali. Kasambahay. Ilang beses na niyang narinig ang terminong iyon. At ang lalaki ay dumiretso sa kanya para maghayganti. Parang napagkamalan siyang ibang tao. Oy, sus Mariosep. Habang nagmumuni-muni siya, hinampas ni Zane Ellsworth gamit ang kanyang palad. Nabasag ang bakal na kutsilyo ng lalaki,
At lumipad siya mula sa bubong na parang isang maluwag na saranggola, at malakas na bumagsak sa lupa. Tapos na siya. Patay na. Sumugod si Loophole at inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng ilong ng lalaki. Nagulat, tunay ngang isang guro ang matandang iyon. Tumingin siya sa rooftop ng may seryosong ekspresyon. Sinapak lang hanggang mamatay ang handgal na yun ng matandang lalaking yun. Agad na ulat ng isang miyembro ng Starlight Group na nakasaksi nito. Sa simula ay aagawin sana nila ang karangalan, ngunit matapos nilang mapanood ang matandang lalaki na pumatay gamit ang isang sipa, kinailangan nilang umatras. Aalis na ako. Aakyat na sana si Loophole, ngunit pinigilan siya ni Black Tiger. Tingnan muna natin kung talagang may kakayahan sila sa paggamit ng sandata ko. Itinuro ni Black Tiger ang direksyon ng bubong. Paano kung mamatay sila? Hindi ba't madali lang naman yun para palayain sila? Nag-alangan si Loophole. Ayaw niyang basta-basta ibigay kay Deep Cold ang karangalan ng personal na pagpatay sa housekeeper ng Seven Clouds Academy. Kung patay na talaga ang dalawa sa rooftop, pag-uusapan lang ng Martial World kung gaano kalakas si Deep Cold. Hindi ba't ang Starlight Group ay magiging mga tagamasid lamang? Walang sandaling pag-iisip, iwinaksi ni Black Tiger ang kanyang braso. Umalis ka. Isinara ni Eleanor Wood ang kanyang puting papel na pamaypay at tumalon pataas. Sasra. Isang puting hamog ang hamampos sa hangin. Bago pa man makita ng lahat ang nangyari, ang sandata ay nakalutang sa ere, nababalutan ng hamog na nagyelo. Walang emosyong ipinakita ang mukha ni Eleanor Wood habang nakatayo siya sa ere. Biglang tumama ang isang alon ng lamig. Ang temperatura sa Cook City, na noon ay nasa mga 10 center, ay biglang bumaba sa ibaba ng 0. Habang ang mga nanonood sa ibaba ay natulala, kusa naman nilang niyakap ang kanilang mga sarili. Ang lamig. Umatras. Tahimik na hinawakan ni Julius Reed ang mga kamay ng ilang disipulo mula sa Seven Clouds Academy at mabilis na umalis. Alam niya, malapit nang magsimula si Eleanor Wood ng isang sunod-sunod na pagpatay. Masyadong mapanganib ang pananatili. Ay, tao ba talaga ito? Pinunasan ni Loophole ang malamig na pawis sa kanyang noo, at agad na namutla ang kanyang mukha. Isa rin siyang Grandmaster, kaya rin niyang pumailang lang sa ere. Imposible, at nakalimutan din ng Mad Dragon na magutos, habang nakatitig sa langit ng dilat. Sa hangin, mga sandatang nababalot ng hamog na nagyelo, naging mga bowl ang nyebe. Taglagas, huminga ng malalim si Eleanor Wood at malakas na itinulak pababa. Magkalat. Bilang tugon, tumalon sina Loophole at Mad Dragon mula sa pickup truck, at tumakbo papunta sa mga gilid ng may pinakamabilis na bilis. Bam! Tunog. Sumabog ang truck sa ibaba at naging scrap metal. Hindi mabilang na miyembro ng mundo ng mga mandirigma ang bumagsak sa gitna ng mabangis na apoy. Lalo na sa malalim na sipon. Wala pang ikasampung bahagi ang makakatakas. Maging si Mad Dragon ay duguan at lubos na magulo. Ay! Tao ba talaga ito? Nanginginig siyang kinuha ang kanyang cellphone, gustong tawagan ang marshal. Ngunit bigla niyang napagtanto, isang paa ang lumitaw sa kanyang harapan. Bahagya siyang tumangala at nakita ang isang mukha. Isang malamig at walang ekspresyon na mukha. Imposible. Natulala si Loophole. Doon sa abandonadong gusali, personal niyang idiniin ang binata, ang tinatawag na Katie Wala, na walang tunay na kasanayan. Pero paano ngayon lang? Sa lupa, nagliliyab ang apoy, sumabog ang pickup, at nagkalat ang mga kalat kung saan-saan. Sabihin mo sa akin, bakit ka naparito para patayin ako? Pumutok. Hinampas ni Eleanor Wood ang braso ni Mad Dragon gamit ang isang palad at binuhat ito ng mag-isa. Ikaw. Napasinghap si Mad Dragon sa sakit. Bilang pinuno ng Deep Cold, ganoon lang kadali siyang natalo ng kabilang partido. Nakakagulat ang kakaiba ng batang ito. Lalo na yung mga matang yon, may dalang lamig. Sa sobrang lamig, parang nagyelo ang kaluluwa ni Mad Dragon sa pagtingin pa lang. Magsalita ka, malamig na tanong ni Eleanor Wood. Ikaw, sinaktan mo ang mga kapatid ko, hindi ba dapat ako maghiganti? Umubo ng mahina si Mad Dragon, na may bahid ng galit, inaamin kong natalo ako sa mga kamay mo, pero maghintay ka lang. Kapag nabura na ng Marshal ang Wilson Pavilion, tiyak na magkakaroon siya ng oras para tapusin ka. Malapit na ang katapusan ng Seven Clouds Academy.
Ang tono niya ay may bahid ng determinasyon na harapin ang kamatayan. Ang tanging pinagsisisihan niya ay hindi niya nasaksihan ang pagpapakamatay ni Mad Dragon. Sa gawaing ito, kung saan ang ulo ng isang tao ay nakabitin sa isang sinulid, walang sino man ang natatakot sa kamatayan. Kakaibang sabihin, medyo naguguluhan ako. Simula nang makapasok ako sa Cook City, isang beses lang ako nagtanong ng direksyon. Paano nangyaring nasaktan ko ang mga tauhan mo? Kinontrol ni Eleanor Wood ang balak na pumatay sa kanyang puso, matiag ang nagtatanong. May kakaiba sa sitwasyon. N-Omicron o SO. Palagi niyang nararamdaman na may isang di nakikitang kamay na nagtutulak sa lahat ng bagay pasulong. Ang tao, nandyan lang. Nag-away kayo, hindi mo ba natatandaan? Itinuro ni Mad Dragon, na may namumula na mga mata, ang isang bangkay na nakahiga sa lupa. Nakabalot ng benda ang mukha ng bangkay. Naalala ni Eleanor Wood na humingi siya ng direksyon pagdating niya. Ang ginawa ko lang ay humingi ng direksyon, iyon ba ang tinatawag mong pambubuli? Hey, ngayong wala na akong laban para sa iyo, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko na mapabubulaanan. Pero tandaan mo ito, kapag nawasak na ng Marshall ang Wilson Pavilion, tiyak na mamamatay ka. Pumutok, si Eleanor Wood, naiinip, ay hinigpitan ang kanyang mga daliri. At binali ang leeg ng Mad Dragon. Pumunta ka sa impyerno. Pero bigla, lumitaw si Luke Hall sa likuran niya. Sa kanyang kamay, may hawak siyang punyal. Kumalabog. Isang malinaw na tunog. Ang punyal ay tumutok sa likod ni Eleanor Wood, at nabali sa dalawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1175, Nagyelo, paano nangyari ito? Blankong nakatitig si Luke Hall sa sirang punyal na hawak niya, blanko ang isip niya. Dapat sana'y matalas na sandata ito. Kayang hiwain ang bakal na parang putik. Sa kamay ng sino mang ordinaryong tao, kahit isang Grandmaster. Kung sasaksakin sila nito sa likod, patay na patay sila agad. Pero ngayon, ang lalaki ay ganap na ligtas. Ikaw, bakit ganoon? Lumingon si Eleanor Wood, nakangiti habang nagtatanong. Galing siya sa boulevard. Sa labas ng kanyang balat, mayroong isang patong ng sinaunang yelo na tumigas sa loob ng 1,000 taon. Para itong panangga na nagbibigay sa kanya ng proteksyon, na ginagawang hindi siya tinatablan ng mga kutsilyo at mga nakatagong armas. Ako. Itinapon ni Luke Hall ang punyal at huminga ng malalim, maghanda kang mamatay. Ang kanang kamay niya ay naging kuko, at marahas niyang inabot ang mukha ni Eleanor Wood. Pumutok. Nagwala si Eleanor Wood gamit ang pamaypay na papel sa kanyang kamay. Sumunod ang isang kislap ng dugo. Naputol ang braso ni Luke Hall at bumagsak sa lupa. Sandit, napangiwi siya sa sakit, hawak ang kanyang kamay habang nakatingin sa dumudugong tuod, ang kanyang mukha ay lalong namumutla. Maaari kayang nagkunwaring walang kakayahan ang kabataang nasa harap ko. Parang hindi naman. Kahit saang paraan mo tingnan, hindi sila iisang tao. Maging ang kanilang mga mata, kilos, at tono ng boses ay magkaiba. Bukod sa mukha, magkaiba talaga silang tao. Katie wala ng Seven Clouds Academy. Ang galing naman. Masakit na sinabi ni Luke Hall, nagawa mo pa akong linlangan. Katie wala. Narinig muli ni Eleanor Wood ang titulong ito. Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw, ano nga ba ang isang Katie wala? Nagtanong ulit siya. Hindi ba't ikaw ang Katie wala ng Seven Clouds Academy? Pinatay mo ang kapatid ko, tapos ngayon itinatanggi mo pa. Nakaramdam si Luke Hall ng parehong hiya at galit. Naguguluhan din siya, kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na karakter ang Seven Clouds Academy. Hindi ako ang Katie wala, ni wala akong kilalang Katie wala. Wala akong kinalaman sa Seven Clouds Academy, tumingin si Eleanor Wood sa matandang lalaki sa harap niya, itinuro ang sarili niyang mukha. Humingi ka ba batay sa mukha ko? Hindi tanga si Eleanor Wood. Dahil paulit-ulit na siyang napagkakamalang ibang tao, malamang dahil iyon sa mukha niya. Ang mukha ang pinakamadaling matukoy na marka. Maaari ba itong maging? Nako, hindi ikaw yan. Napakurap-kurap si Luke Hall, baka sa mukha niya ang bahid ng sakit. Sa kabila ng patuloy na pag-agos ng dugo mula sa kanyang braso at sa kanyang pansamantalang benda na may punit na manggas, nanghihina pa rin siya. Sakit. Ang sakit talaga ng naputol na braso. Tinatanong kita,
Sabi mo pinatay ko ang empleyado mo, kailan nangyari iyon? Itinabi ni Eleanor Wood ang kanyang pamaypay na papel at magaan na nagtanong. Isang oras na ang nakalipas. Nag-isip sandali si Luke Hall, pagkatapos ay nagsalita. Kung tama ang pagkakatanda niya, dapat ay isang oras na ang nakalipas. Isang oras na ang nakalipas, hindi pa ako nakakarating sa lungsod ni Cook, biglang ngumiti si Eleanor Wood. Isang taong nakakaalam na pupunta siya sa lungsod ni Cook at kayang gayahin ang kanyang hitsura. Tanging ang Santong Guro, kilala niya ang tungkol sa diwata ng gabi. Ang bahagi ng 10,000 Mountain Alliance na magaling sa pagbabalat kayo. Tila, ang sitwasyon ay nagiging mas kawili-wili. Tumingin si Eleanor Wood sa paligid, tanging mga takot na martial artist lang ang nakikita niya. Karamihan sa kanila ay nasugatan, nakahiga sa lupa, at sumisigaw sa sakit. Pero mas marami pa ang namatay. Para bang binura sa pag-iral. Ang mga buhay ay may takot sa kanilang mga mata, desperadong sinusubukang makatakas. Omicron 0S. Ngunit ang kanilang mga katawan ay nagkapira-piraso na, halos hindi makagalaw ay nagdulot ng hindi matiis na sakit. Ikaw, hindi niya ako papatayin. Nagsalita si Luke Hall, ang boses niya ay may bahid ng pag-asa. Pero hindi sumagot si Eleanor Wood, bagkus ay naglakad lang palayo. Maaga o huli, ako mismo ang pupulutin sa ulo mo. Nang mga 50 metro na ang layo ni Eleanor Wood ay saka lamang yumoko si Luke Hall upang bendahan ang kanyang sugat gamit ang mga damit mula sa isang bangkay. Kakaiba talaga, magkamukha sila, pero parang magkaibang tao sila. Nang maalala ang ikinilos ng dalawa, naramdaman ni Luke Hall na may kakaiba. Ngunit habang binabalutan niya ang kanyang sugat, dahan-daang yumoko si Eleanor Wood. Dahan-daang hinawakan ng kanyang kanang kamay ang sirang kalsada. Ang kalsadang hindi natatahak sa loob ng ilang dekada ay winasak na ngayon ng 3 beses na pagpapaputok ng kanyan, na tila lubos na nawasak. I freeze. Pumikit si Eleanor Wood at marahang bamulong. Isang mahina at di nakikitang puting hininga ang sumunod sa kanyang mga daliri, na kumakalat sa kalsada. Nagsimulang mabuo ang mga disenyo ng hamog na nagyelo. Pagkatapos, parang isang malakas na hangin, nagsimula itong kumalat. Pabilis ng pabilis ang pagkalat ng hamog na nagyelo. Ang mga nasugatan sa kalye ay naselyuhan sa sandaling mahawakan nila ang hamog na nagyelo. Parang mga eskultura ng yelo. Patuloy silang sinasalakay ng lamig. Nang iangat ni Luke Hall ang kanyang ulo at maramdaman ang panganib. Nakakita siya ng isang patong ng yelo na nabubuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Pumutok. Itinaas ni Luke Hall ang kanyang binti, at nabali ito. Pagkalipas ng isang segundo, nanigas ang buong katawan niya. Sa mga mata niya, may pagkalito pa rin. Hanggang sa kanyang kamatayan, naniwala si Luke Hall na may pagkakataon pa siyang mabuhay. Sa isang sulyap, ang kalsadang umaabot ng milya-milya ay natatakpan ng makapal na patong ng hamog na nagyelo. Naapula na ang apoy. Maraming tao ang nakahiga sa daan, naninigas sa kanilang mga poster noong sila ay nasa buhay pa. Ang ilan ay tumatakbo, ang iba ay nakahandusay sa lupa. Mayroon ding mga tumayo, sinusubukang tumakas. Mas marami pa ang nakahiga. Ang kanilang mga katawan ay nasa mga galaw pa rin na ginawa nila noong nabubuhay pa sila. Maging ang ekspresyon ng paghihirap sa kanilang mga mukha ay napanatili. Huff, bumantong hininga si Eleanor Wood. Agad na lumitaw ang hininga sa hangin. Ang ganda. Bahagya siyang tumawa at agad na binuksan ang pamaypay na papel na hawak niya. Swoosh! Sus Mariosep, tingnan natin kung nasaan ang Saint Master. Humakbang pasulong si Eleanor Wood, patungo sa lungsod. Ang Saint Master, ay tunay ngang nasa lungsod ni Cook. At binigyan siya ng isang malugod na regalo. Magalang lang ang tumugon ng may paggalang. Kailangan niyang magbigay galang. Tumalon si Zane Ellsworth sa ere at lumapag sa bahagi ng kalye na hindi nababalutan ng yelo, kasunod ang Diyos ng medisina. Maaari kayang alam ng Saint Master, na darating tayo. Pasigan niyang tanong. Oo nga, tumanggo si Eleanor Wood at sinabing, tulad ng sinabi ko sa iyo noon, sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa kaaway at sa sarili ay makakalaban ng isang tao ang 100 labanan ng walang panganib na matalo. Halos magkapareho ang pagkaunawa sa akin ng Saint Master, at ang pagkaunawa ko sa kanya. Oy, Sus Mariosep, kasabay nito, pinalipad niya ang kanyang puting papel na pamaypay. At isang pino,
Halos hindi nakikitang simoy ng hangin ang dahan-daang umiihip sa kalsadang nababalot ng yelo. Bam! Tunog. Ang susunod na sandali, ang yelong bumabalot sa mga kalye, ang mga taong natatakpan nito, at ang mga labi ng mga nagyayelong truck ay naging pulbos ng hininga ni Windy Johnson. Kumikinang at malinaw, ang pulbos ay kumalat sa hangin. At sa kalsada, bukod sa mga bakas ng pamamaril, wala nang natira. Tuldok-tuldok-tuldok, baliw na dragon, saan tayo pupunta? Sa loob ng isang bodega sa Cook City. Sina Julius Reed at Templeton Lena ay nakaupo sa isang truck, naghahandang umalis. Hindi napigil ang magtanong ni Templeton Lena, na nakaupo sa passenger seat. May speedboat sa likod ang truck na ito. Kilala mo si Devlin, pinasabog na niya ang pantalan, paano pa tayo sasakay ng bangka? Pinaandar ni Julius Reed ang truck sa gear, umuugong ang makina habang palabas sila ng bodega. Patago kong nalaman noon, ito pala ang bodega ng Starlight Group para sa mga supply pang-emerhensya. May mga bangka, pagkain, at mga tolda. Ngayon na ang perpektong oras para tumakas ng hindi napapansin habang inililihis ni Eleanor Wood ang atensyon sa ibang lugar. Napakahusay. Nag-thumbs up si Lena sa Templeton. Sa ngayon, lahat ng powerhouse ng Martial World ay nakatuon kay Eleanor Wood, malabong may makapansin sa kanila. Ang pagpunta sa Shadow Gate ay nangangailangan ng bilis. Walang pakialam si Julius Reed sa Divine Dragon Tripod. Isa itong patibong. Gayunpaman, gusto niyang makilala ang pinuno ng Shadow Gate. Para magtanong tungkol sa katotohanan sa likod ng pagtalikod ilang taon na ang nakalilipas. Si Devlin, ang pinuno ng Shadow Gate. Bakit sama-samang nagrebelde ang pangkat na iyon noong araw? Habang iniisip ito, pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata. Malakas niyang pinindot ang accelerator. Basta't makarating sila sa Shadow Gate, tiyak na mahahayag ang sagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1176, mga matandang kaibigan, medyo sariwa pa rin ang hangin dito. Sa tabi ng mabababaw na pampang. Bumaba si Devlin mula sa dinghi, nakasuot ng itim na batang katad, at humakbang papunta sa malambot at mabuhanging dalampasigan. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakalatag ang kontinente kung saan matatagpuan ang Shadow Gate. 300 kilometro mula rito ang punong himpilan ng Shadow Gate. Tumingin siya sa malinis na dalampasigan, dumukot ng isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, kumuha ng isa, at inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga labi. Ang hangin ay naghalo sa amoy ng tubig dagat. Tumawid lang sa makitid na baybayin ang kinailangan para makarating dito mula sa Middle River Pier. Hindi masyadong malayo, hindi rin ito malapit. Kumuha si Devlin ng lighter, sinindihan ang sigarilyo, at lumingon para tingnan ang mga miyembro ng cyber sa likuran niya. Mga kapatid, kapag nakuha na natin ang Divine Dragon Tripod, baka maisaalang-alang ko na ibalik sa inyo ang inyong kalayaan, sabi niya habang hinihit-hit ang sigarilyo at binubuga ang usok. Kapag dumating ang panahong iyon, kung gusto ninyong magpasakop kay Granny Zaihua, bumalik sa Thunder Peak Hall para magpatuloy sa paglilingkod, o planong sumunod sa akin, tutuperin ko ang inyong mga kahilingan. Siyempre, ipagpalagay na buhay pa si Lola Zaihua noon, at umiiral pa rin ang Thunder Peak Hall. Pero posible na sa maikling panahon, pareho silang mawawala. Tinatamad siyang magsalita. Ang isang kamay ay nakasuksok sa bulsa at ang isa naman ay may hawak na sigarilyo. Walang nagsalita, nanatiling tahimik ang mga miyembro ng cyber simula pa lang. Hindi sila nang ahas na magsalita. Malinaw sa kanilang mga alaala ang pagkamatay ng kanilang mga kasama. Sa labas ng Five River Province, sinabi rin ni Devlin ang parehong bagay. Pero, sa huli, ang miyembrong umalis ay direktang napatay ng isang nakatagong kahon ng mga armas. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, kaya pag-uusapan natin iyan pagdating ng panahon. Itinapon ni Devlin ang upos ng sigarilyo sa lupa at dinurog ito ng malakas. May bakas ng paa na nanatili sa dalampasigan na may upos ng sigarilyo sa gitna. Tara na, may susando sa atin dito. Nagunat siya, kumuha ng itlog na may lason mula sa kanyang bulsa, hinayla ang astili, at inihagis ito sa bangka. Pagsunog ng mga bangka ng isang tao. Sa tuwing naiisip ko ang kwentong iyon, para bang napakawalang kwenta nito. Bilang isang tao,
Paano mo hindi mabibigyan ang sarili mo ng daan palabas? Tiningnan ni Devlin ang nasusunog na dinghi, may bahagyang kurba na nabuo sa sulok ng kanyang bibig. Ginoo, Devlin, sino ang susando sa atin? Daan-daang kilometro pa rin ang layo natin mula sa Shadowgate. Kahit bakal pa ang mga paa namin, hindi namin ito kakayanin. Tawag ng isang miyembro ng cyber. Wala silang ibang natatanaw sa kanilang harapan kundi ang napakalawak na dalampasigan at ang walang katapusang dagat. Walang ibon na makikita sa kalangitan. Sabi ko may susando sa atin, sabi ni Devlin habang kinukuha ang isang kahon ng mga nakatagong armas na may signal sa kanyang baywang at pinaputok ito sa kalangitan. Isang pulang liwanag ang sumilay sa kalangitan, na kumikinang kahit sa liwanag ng araw. Teka, ibinalik ni Devlin ang kahon ng mga nakatagong armas para sa signal sa kanyang baywang at kinuha ang isang elektronikong display mula sa kanyang bulsa. Nagsimulang magkalat ang mga pulang tuldok dito. Gayunpaman, ang ilan ay nagsama-sama. Boss, mukhang walang saysay itong panloloko mo sa akin. Sabi niya, habang tinatapik ang mga pulang tuldok sa screen, at sa bawat pagtapik ay lumalabas ang impormasyon kabilang ang pangalan, litrato, at kasalukuyang lokasyon. Matagal bago pa man makarating sa Shadowgate, tahimik nang nagpadala si Devlin ng mga miyembro ng cyber upang pasukin ang lugar at nakahikayat ng maraming tao. Ang mga napatay ng boss ng Shadowgate ay ang mga nabunyag lamang. Mayroon pa ring mga hindi pa nabubunyag at mas malalalim na nakatagong mga ahente. Malinaw sa isip ni Devlin, walang sapat na mapagkukunan ang boss para imbestigahan ang bawat isa. Ang tawag niya sa telepono ay may dalawang layunin na hikayatin ang boss na umalis dala ang Divine Dragon Tripod at takutin ito. Presyon. Dahil sa matinding pressure, hindi magkakaroon ng oras si Shadowgate para mag-imbestiga sa sarili. Bilang isa sa mga pinuno ng mundo ng martial arts, si Shadowgate ay may malawak na kaalaman. Alam ng buong mundo na kasama ng Shadowgate ang Divine Dragon Tripod, kaya hindi maaaring hindi alam ng boss. Dahil sa napakalaking puwersa, kinailangang magdesisyon ang boss. Ang paggawa ng isang grupo ng mga Divine Dragon Tripod at pagpapakalat ng lahat sa iba't ibang direksyon ay tiyak na isang resulta na hindi inaasahan ni Devlin, ngunit nasa loob pa rin ito ng makatuwiran. Hindi naman masama para sa boss na sinunod ko noon. May mga pagkana siya. Hindi niya napigil ang humitit muli ng isa pang sigarilyo. Lumalala ang pagnanasang ito sa paninigarilyo. Matapos mag-atubili sandali, inilagay pa rin niya ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi. N0 si Omicron. Sinindihan niya ang kanyang lighter. Hindi niya matandaan kung kailan siya nagsimulang mahalin ang paninigarilyo. Marahil pagkatapos pumanaw ni Lola Zaihua. O noong sinimulan niyang personal na estratehiya ang engranding larong ito. Minsan, si Devlin mismo ay isa ring piyesa ng chess. Isang payo na ginagamit ng iba. Pero hindi siya nasiyahan. Kaya, sa loob ng daan-daang taon, siya ang naging manlalaro nito. Mula sa balangkas sa Medicine King Valley hanggang sa paglitaw ni Julius Reed sa Gonzales City. Bawat galaw ay naaayon sa kanyang script. Bagamat maraming hindi inaasahang pangyayari, sa pangkalahatan, naaayon pa rin ang mga ito sa plano. Tinapos niya ang sigarilyo. Isang convoy ang lumitaw sa dalampasigan. May darating ba talaga? Nagulat ang mga miyembro ng cyber. Sa liblib na lugar na ito, sino kaya ito? Bagamat ang ilan sa kanilang mga miyembro ay naunang pumunta sa kontinenteng ito, silang lahat ay kabilang sa mga pangunahing miyembro ng Shadowgate, na responsable sa pagmamatsyag. Ang taong pumunta rito ay tiyak na hindi isa sa kanila. Papalapit ng papalapit ang convoy. Sa wakas, huminto ito sa tabi ni Devlin. Matandang kaibigan, kumusta ka? Bati ng driver kay Devlin habang ibinababa niya ang bintana ng nangungunang sasakyan. Guro Beaumont. Gulat na sigaw ng mga miyembro ng cyber. Halos lahat ay natigilan. Hindi nila maisip na ang tulong na hinihingi ni Devlin ay si Brazen Beaumont. Maaari kayang tumakas din ang salamangkerong ito. Ang tagal nating hindi nagkita. Naglakad si Devlin papunta sa passenger seat, binuksan ang pinto, at sumakay. Ano ba yang tinitingin-tingin mo? Pumasok ka. Sigaw niya, at agad na nag-iwas ng tingin ang mga miyembro ng cyber, at nagsimulang magtungo sa iba pang mga sasakyan. Salamat sa tulong. Humugat si Devlin ng sigarilyo at iniabot ang isa kay Brazen Beaumont,
Bakit bigla kang nagdesisyong sumama sa akin? Walang kinabukasan sa pagsunod kay Lola. Kinuha ni Brizan Beaumont ang sigarilyo, isinubo ito, saka pinaandar ang kotse at nagsimulang umalis ng dalampasigan. Pinipili ng mabuting ibon ang punong kanyang tinatahanan. Iniabot ni Devlin ang lighter at sinindihan ang sigarilyo sa bibig ni Brizan. Sa totoo lang, matagal na kitang hinahangaan. Sa Thunder Peak Hall, ang aming kolaborasyon, ang isa ay namamahala sa banal na kasulatan at ang isa naman ay sa mga usaping pangmilitar, ay lubos na magkakatugma. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha rin siya ng sigarilyo, inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga labi, at inilabas ang kanyang ulo sa bintana ng kotse. Bakit magtataksil? Habang nagmamaneho, nagtanong si Brizan Beaumont, bigyan mo ako ng dahilan. Kahit matagal na tayong magkaibigan, kailangan kong maintindihan kung bakit dapat kitang samahan sa pagkakataong ito. Umalis ang sasakyan sa dalampasigan at nagsimulang tahakin ang bako-bakong kalsada sa bundok. Sino ba ang ayaw maging amo? Sumando si Devlin sa bintana ng kotse, may hawak na sigarilyo, at hinaypan ang abo ng sigarilyo sa labas. Gusto kong maging amo, ayoko nang magtrabaho para kay Lola. Maganda ang Divine Dragon Tripod, at kung makukuha ko ito, sigurado akong mas maganda pa ang magagawa ko kaysa sa ginawa ng Thunder Peak Hall noong araw. Napakatapat ng tono niya, tila walang sikreto sa pakikipag-usap niya kay Brizan Beaumont. Pero sa pagkakaalam ko, ang relasyon mo kay Lola ay higit pa sa inaakala mo. Lumingon si Brizan Beaumont, tumingin sa mga mata ni Devlin, may mga inapo ka pa nga sa kanya. Nagsisimula na akong magtaka kung nasa ilalim ka ba ng utos ni Lola, sinusubok ang katapatan ko. Malakas na tanong ni Brizan Beaumont, habang hawak ang sigarilyo sa bibig. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1177, ang usok ay nakalalasan, alam mo ba ang tungkol sa amin ni Lola Zaihua? Nagpahayag ng kaunting pagkagulat si Devlin, hindi ko inaasahan, marami ka nang alam. Bilang pangunahing miyembro ng Thunder Peak Hall, hindi nakakaiba ang malaman ito. Total, alam naman ng karamihan na malapit sila ni Granny Zaihua. Pero ang bata, siguro ay sinabi iyon ni Lola Zaihua. Ano pa ba ang sinabi niya sa iyo? Tinanggal ni Devlin ang upos ng sigarilyo niya at umiling, hindi na kami magkasundo ni Lola Zaihua. Dominante siya, at ayoko nang pinipigilan ako. Sandali na lang bago tayo maghiwalay ng landas. Nabanggit lang iyon ni Lola noong pinagtaksilan mo siya, habang hawak ang sigarilyo sa bibig, hinayaan ni Brizan Beaumont na mahulog ang abo sa hita niya, sinumpakan niya dahil sa kawalan mo ng puso, at sinabing nakakahiya raw para sa isang mag-asawa ang mabilis na magtaksil sa isa't isa. Bukod pa riyan, nagpadala ka ng isang matandang lalaki para patayin siya. Itinuro niya ang isang sugat sa kanyang balikat, habang tumatawa, matandang bastos ka, muntik na akong mapatay mo. Kung hindi lang napigilan ni Lola Zaihua ang matandang iyon, baka patay na ako ngayon. Nga pala, hindi talaga kita kaibigan. Mas lalong sumikip ang kalsada. Ito ay isang landas sa bundok, na halos hindi dinadaanan ng sinuman. Sa loob ng mahigit 100 kilometro sa paligid, walang anumang senyales ng buhay. Sa madaling salita, isa itong kaparangan. Medyo mas patag lang ang tinatawag na kalsada kumpara sa iba. Nakaupo si Devlin sa kotse, nagduduwal, at natatakpan siya ng abo ng sigarilyo. Pero wala siyang pakialam at casual niya itong itinapon, sabay tanong, tumigil ka na ba sa paninigarilyo noong wala ako? Hindi ako sumuko, sabi ni Brizan Beaumont nang may mapait na ngiti, pinapatay mo ako. Dati hindi ako humihipon ng sigarilyo o alak, pero napapasmoke na ako ng isang pakete kada araw. May pagtitimpi ako, kung hindi, pwede akong manigarilyo ng 10. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng maraming sigarilyo kung mananatili ka sa akin. Kumuha si Devlin ng isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Brizan Beaumont, ituring mo itong isang malugod na regalo, isang tanda ng iyong katapatan sa akin. Napakasama lang talaga nito, Devlin, hindi ka naman kasing bukas palad ni Lola Zaihua. Turo ni Brizan Beaumont kay Devlin, habang umiiling habang nakangiti. Ang matandang iyon, talagang pinuntahan niya si Lola Zaihua. Pagkatapos ng maikling katahimikan, muling nagsalita si Devlin.
Hindi siya sigurado kung talagang pupunta ang matandang lalaki para bisitahin si Granny Zaihua. Pero ngayon, tila malamang na. Ang lokasyon ng Thunder Peak Hall ay isiniwalat ni Devlin at Leland Will. Idinetalye pa nila ang mga posisyon ng mga bantay at mga lugar na pinagmamasdan. Pagkaalis ni Leland Will, mabilis na ginuhit ni Devlin ang lahat at nagpahatid nito sa kanya. Siyempre, hindi siya makakapunta ng personal. Dahil kapag umalis na siya, hindi na siya makakabalik pa. Hindi na bumalik ang miyembro ng Cyber Legion na naghatid ng mensahe. Tiyak na namatay siya sa kamay ni Leland Will. Inaamin mo ba? Tinaas ni Brazen Beaumont ang isang kilay at mahinang umungol, siguro kagagawan mo yun. Sa mundong ito, ikaw lang ang tanging taong makakalusot sa hall nang hindi napapansin. Ang buong operasyon ng seguridad ng Thunder Peak Hall ay kinumplito ni Devlin. Walang sino man ang mas angkop para sa trabaho kaysa sa kanya. Malaki na ang hinala ni Brazen Beaumont, ngunit ngayon ay nakumpirma na niya ito. Tama iyan. Ako nga. Hindi itinanggi ni Devlin, sa halip, tumawa siya at sinabing, matagal mo na palang nahulaan yan. Pero gusto mo ng sagot sa puso mo. Oo, lalong lumungkot ang mukha ni Brazen Beaumont, at walang pakialam na nagtanong siya, bakit? Kahit umalis ka pa sa Thunder Peak Hall, kailangan mo pa bang ilagay sa panganib si Granny Zaihua? Mag-asawa pa rin sila noon. Nagkaroon pa nga sila ng anak. Pero ngayon, nagkaharap sila na may mga nakabunot na espada. Bilang isang tagalabas, nahirapan si Brazen Beaumont na umunawa. Isa lang sa atin ang mabubuhay, mahinahong sabi ni Devlin, o sa halip, ang pagnanasa ang magtutulak sa atin na magpatayan. Tiyak na mangyayari ito, ako pa lang ang gumawa ng unang hakbang. Malinaw ang layunin ng Bid Pulse. Isang tao lang ang kailangan. Matapos ang tagumpay, si Granny Zaihua, bilang isang tao ng Bid Pulse at pinuno ng Thunder Peak Hall, ay tiyak na magkakaroon ng pagkakataong makamit ang immortalidad. Gayunpaman, si Devlin ay nakasunod lamang sa likuran at tinanggap ang iniaalok. Kung gaano pa katagal siya mabubuhay ay nakasalalay ng lubusan sa mga intensyon ng Bid Pulse. Walang katapusan ang mga pagnanasa ng tao. Ang pamumuhay ng karagdagang 300 taon ay nagtulak sa mga tao na manabik ng 500 pa. Ang buhay na walang hanggan ang pangarap sa puso ng marami. Kahit si Lola Zaihua ay pinag-iisipan na ring isakripisyo ang isang kakampi kapag hindi na sila kapakipakinabang. Hindi niya kayang wala si Devlin bago niya ay patong ang mga kamay sa Divine Dragon Tripod. Sige, tama na ang ating pinag-usapan, tanggalin mo na ang earpiece mo, nakangiting sabi ni Devlin, habang nakatingin kay Brazen Beaumont. Anong sabi mo? Nadurog ang puso ni Brazen Beaumont, ngunit mahinahon siyang sumagot, anong earpiece? Siyempre, yung nasa tenga mo, yung earpiece na bigay sa'yo ni Lola Zaihua, natatawang sabi ni Devlin. Alam kong nilapitan mo ako sa pamamagitan ng mga maling pagkukunwari, na sa katunayan ay tinulungan mo si Lola Zaihua na patayin ako. Alam mo, langit-ngit, biglang huminto ang truck, at huminto rin ang convoy sa likuran nito. Kailan mo nalaman? Ang mga mata ni Brazen Beaumont ay nakatuon kay Devlin, sinusubukang alamin ang sagot. Ako, matagal ko nang alam. Walang pakialam si Devlin sa nakamamatay na tingin ni Brazen Beaumont, casual na kumuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa at tahimik na sinindihan ito. Alam mo na, tapos naglakas loob ka pa ring sumakay sa kotse. Malamig na sinabi ni Brazen Beaumont, ang mga miyembro ng Cybercore ay ganap na nasa ilalim ng aking pamumuno ngayon. At dahil napakalapit natin, walang makakapagligtas sa iyo. Nasa loob sila ng sasakyan. Nasa loob silang dalawa ng sasakyan. Si Brazen Beaumont ay isang salamangkero ng Thunder Peak Hall, isang figure na parang isang Grandmaster. Sa isang malapitang pagtama, walang dod ang mamamatay si Devlin. Kung nang-ahas akong sumakay sa sasakyan mo, siguradong may dahilan. Kalmadong hinitit ni Devlin ang sigarilyo niya, habang nanunuya, sa tingin mo, maloloko ako nito. Ang dahilan kung bakit ako pumayag sa kahilingan mong lumihis ay para lang gamitin mo ang kapangyarihan ng Thunder Peak Hall at ikuha ako ng maraming kotse. Itinuro niya ang bako-bakong kalsada sa labas na tila walang katapusan ang haba. Ang meron lang ako ay ang mga sundalo sa likuran ko, walang tunay na base, walang karagdagang tulong. Kung hindi kita nilinlang na pumunta, kinailangan ko pang maglakad papuntang Shadowgate.
Pero ikaw, mamamatay ka. Ang kutsilyong hawak ni Brizan Beaumont ay nasa leeg na ni Devlin. Sumama ka sa akin, nakasalalay kay Lola kung mabubuhay ka o mamamatay. Pero makakaasa ka, magmamakaawa ako para sa iyo, nabigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Nakatanggap siya ng mga tagubilin mula kay Lola Zaihua na patayin si Devlin. Ngunit ang paghahanap sa mahirap hanapin na strategist na ito ng Thunder Peak Hall ay hindi isang madaling gawain. Kaya, kinontak ni Brizan Beaumont si Devlin gamit ang isang lumang numero ng telepono at nagkunwaring tumanggi. At ang mga track ang hiniling ni Devlin. Kailan ba ako, Devlin, nakagawa ng isang bagay nang hindi sigurado kung magtatagumpay ako? Habang hinaharap ang banta ni Brizan Beaumont, sinulyapan ni Devlin ang relo sa kanyang kamay. Kung kumilos ka lang 3 minuto kanina, siguradong natamba na ang ulo ko. Pero ngayon, pinalagpas mo ang pagkakataon mo. Kasabay nito, itinulak niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Brizan Beaumont. Tumalon siya pababa ng truck, naglakad papunta sa driver's seat, binuksan ang pinto, at kinaladkad palabas si Brizan Beaumont. Tandaan mo, huwag kang basta manigarilyo ng kahit anong sigarilyong ibibigay ko sa iyo. Inihagis ni Devlin ang isang pakete ng sigarilyo sa katawan ni Brizan Beaumont, habang marahang nakangiting sinasabi, may lason ang una. Gayunpaman, wala ang paketeng ito. N0 no G Omicron.co Omicron. Salamat sa mga track, lubos akong nasiyahan. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad siyang sumakay sa driver's seat at inihagis ang isang satellite phone, sa loob ng 1 oras, makakagalaw ka na ulit. Tumawag ka na lang ng susando sa'yo kung ganoon. Tandaan mo, ako, si Devlin, ay hindi pumapatay ng kaibigan. Habang humihina ang kanyang boses, nagpatuloy ang truck sa pag-abante, na nag-iwan kay Brizan Beaumont na hindi makagalaw. Samantala, sa dalampasigan na natapak lang ni Devlin, bumaba rin mula sa isang maliit na bangka ang Town North King. Yumuko siya, dumampot ng upos ng sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na kislap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1178, Pagsalakay sa gabi sa Shadow Gate sa ilalim ng madilim na kalangitan sa gabi, pinangunahan ni Julius Reed sina Templeton Lena at ang iba pa, tahimik na naglalakad sa isang maliit na landas sa labas ng Shadow Gate. Ito ay isang napakatagong landas. Hindi alam ng mga tagalabas ang tungkol dito. Kahit si Devlin, na metikuloso, ay nakarating lamang sa dalampasigan at nasundan ang mga kalsada sa bundok papasok upang makarating sa lungsod malapit sa Shadow Gate. Tinahak din ng Town North King ang parehong landas. Simple lang ang dahilan. Ang lokasyon ng Shadow Gate ay lubhang kakaiba. Iisa lang ang daan patungo sa punong himpilan ng Shadow Gate. Masasabing ang pagpili ng lugar na ito noon ay pinag-isipan ng husto ng pinuno ng Shadow Gate. Kaya ngayon, sino mang gustong bumisita sa Shadow Gate ay kailangang lumiko ng malayo. Pero iba si Julius Reed. Dahil nabuhay siya ng hindi mabilang na taon at habang unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala, marami na siyang naaalalang bagay. Kasama ang lokasyon ng Shadow Gate. Bagamat ang Shadow Gate ay itinatag ng mga miyembro ng Seven Clouds Academy matapos siyang mawalan ng alaala. Alam na ni Julius ang lokasyon sa isang sulyap pa lang. Ang benepisyo ng pamumuhay ng 10,000 taon ay nagkaroon siya ng sapat na oras upang gumala sa mga lugar kahit na walang nakatirang tao. Ang maramdaman ang heograpiya at makasalamuha pa ang mga kakaibang uri ng hayop. Ang lokasyon ng punong himpilan ng Shadow Gate ay nagkataong isang lugar na napuntahan na ni Julius Reed noon. At nanatili siya roon ng ilang panahon. Hindi sinasadyang natuklasan din niya ang nakatagong landas na ito. Kung tungkol sa panahon noon, mga 100 taon na ang nakalilipas. 100 taon na ang lumipas, at kahit napuno na ng mga damo ang daan, madaanan pa rin ito. Lahat ay bihasa sa martial arts, kaya hindi naging problema ang paglalakad sa mga halamanan. Sa pagsunod sa daan papasok, 30 kilometro lamang ang magdadala sa kanila sa likod mismo ng punong himpilan ng Shadow Gate. Nagdidilim na noon. Patuloy silang sumulong habang kinakapa ang kanilang daan. Bad Dragon, wala ka pa bang naaalala tungkol sa nakaraan? Tanong ni Templeton Lena mula sa likuran niya. Traidor si Devlin. Isang traidor ng Seven Clouds Academy. Ito ang palaging pinag-iisipan ni Templeton Lena. Ang pinakaayaw niya sa mga traidor.
Pinangarap pa nga niya na mapabagsak si Devlin. Ngunit ang matandang Zorro na iyon ay mailap, hindi lamang nag-iiwan ng pagkakataon para sa kanila kundi lumilikha pa ng gulo kahit saan. Ilang beses natisod si Lena sa Templeton, at kumulo ang dugo niya. Hindi niya maintindihan kung bakit noon ay iginiit ni Mad Dragon na ilagay si Devlin sa kanilang action team kahit nalabag sa payo ng lahat. Kung tungkol naman sa pinuno ng Shadowgate at iba pa, labis silang kinasusuklaman ni Templeton Lena. Ngunit ang pinakawalang magawa na katotohanan ay nawalan ng alaala si Mad Dragon. Nakalimutan niya pa nga kung bakit niya itinaguyod si Devlin noong una. May mga alaala, hindi ko pa rin matandaan, walang magawang sabi ni Julius Reed, pero ang magandang balita ay, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Kapag nahanap ko na ang pinuno ng Shadowgate at nalaman ko ang tungkol sa nakaraan, baka maalala ko na. Mula sa unang pagkakataon na isinuot niya ang singsing ng Haring Dragon, natuklasan ni Julius Reed ang isang sikreto. Iyon ay, kapag sinubukan niyang maalala ang isang bagay, sumasakit ng husto ang ulo niya. Pero kung may nakita siyang mga pahiwatig, o may narinig siyang tungkol sa mga alaala mula sa nakaraan, babalik din ang bahaging iyon ng alaala. Maaari pa itong magdulot ng iba pang mga alaala. NONG.SCO Omicron. Kasama ang mga alaalang naalala habang nakikipag-usap sa Night Fairy. At nang makita niya ang kwaderno na iyon, naalala niyang peke ang Divine Dragon Tripod, maraming bagay ang bumalik sa isip niya. Peke ang Divine Dragon Tripod, pero hindi matandaan ni Julius kung nasaan ang tunay. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay ang tanungin ang pinuno ng Shadowgate. Siguro sa pagkakataong iyon ay matutuklasan niya ang katotohanan ng nakaraan. Kung hindi niya matandaan ang tunay na lokasyon ng Divine Dragon Tripod, kailangan niyang bisitahin ang Ghost Market sa Swimming City. Baka may mga clue doon. Noon, ang operatiba na si Julius na itinalagang kumpletuhin ang isang misyon ay nagtaksil sa 10,000 Mountain Alliance dahil hinanggad niya ang Divine Dragon Tripod. Ngayon, ang tanging lugar na mapagtatagwan ay sa Swimming City. Isang paraiso ng mundo ng martial arts. Hindi naman kalayuan ang biyahe. Inabot sila ng halos hating gabi bago nila nalakbay ang 30 kilometro. At iyon din, sa pamamagitan ng pagbilis ng kanilang takbo. Sa kalaliman ng gabi, sa kalangitan ay nakasabit ang isang buwan. Mula sa malayo, natatanaw na nila ang matataas na pader. Sa paligid ng mga dingding ay may malalaking ilaw na nagbibigay liwanag sa paligid. At sa mga pader na may taas na halos 15 metro, may mga hanay ng mga poste ng bantay. Sa himpilan, makikita ang malabong mga figure na gumagalaw. Kada ilang metro, may mga infrared probe at alarma. Sa sandaling lumitaw ang isang tao o hayop, tutunog ang alarma. Tinitiyak ang seguridad ng Shadowgate. Kahit na ang lugar na ito ay itinuturing na mahirap puntahan at walang mga hayop na nakita sa loob ng 4 na taon. Gayunpaman, nanatiling maingat pa rin si Shadowgate. Maghintay ka rito. Kumuha si Julius Reed ng isang pares ng binocular at maingat na pinagmasdan ang lugar. Sa himpilan, 5 lang ang tao. Bagamat mayroong 20 himpilan, karamihan sa mga ito ay walang nagbabantay. Pero naiintindihan naman ito. Total, sayang lang ang pagtayo ng mga outpost sa lugar kung saan malamang na hindi magpapakita ang mga tao. Sa mga elektronikong aparato, sapat na ang ilang gwardya na nakabantay. Baliw na Dragon, ano ang dapat nating gawin? Nagsalita si Lena sa Templeton. Kung susubukan nating palihim na dumaan, tiyak na mabubunyag tayo. Hintayin niyo ako rito mga kasama. Una na ako. Dahan-daang naglakad pasulong si Julius Reed, hawak ang espada ng Divine Dragon Tripod. Maingat. Nang papasok na sana siya sa alert range ng mga infrared probe at alarm, itinaas niya ng paalang ang kanyang Divine Dragon Tripod sword sa harap niya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Sumisit. Huminga ng malalim si Julius Reed. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga daliri sa talam. Gamit ang isang matalas na suntok. Ugong. Isang halos hindi marinig na tunog ang mabilis na sumabog. Sa hangin, ang alon ng tunog ay umalangaw-ngaw na parang tubig, tumilapon palabas. Mag-click. Sa isang iglap, nabasag ang lahat ng mga aparato dahil sa mga panginginig ng alon ng tunog. Anong nangyayari? May napansing kakaiba ang mga tao sa himpilan, agad silang tumayo,
at lumabas para mag-inspeksyon. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight, walang tugon. Kakaiba, nakatayo ang miyembrong ito ng Shadow Gate sa mataas na pader, napakamot sa ulo, pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa loob. Nako, bakit sira lahat ng instrumento? Matagal na siyang nagbabantay dito, at wala pa ring nangyari. Pero biglang nasira lahat ng mga aparato, na malinaw na hindi pangkaraniwan. Ginoo, Pendleton, may problema rin ba sa panig mo? Nagtipon ang 4 na iba pang tao sa paligid ni Mr. Pendleton. Ano ang sitwasyon, dapat ba natin itong ipaalam sa boss? Naging tensyonado ang sitwasyon nitong mga nakaraang araw, lahat ay nag-iingat ng husto. May nagsalita, tingnan muna natin. Ang tawag ng isa kay Mr. Lumabas si Pendleton, tumayo sa mataas na pader, at pinagmasdan ang lugar habang ang mga kamay ay nakalawit sa likod. Tila normal lang ang lahat. Itong bakuran, imposibleng may makaakyat. O baka naman, bago si G. Hindi pa tapos magsalita si Pendleton, sabay-sabay na itinaas ng 4 na nasa harap niya ang kanilang mga kamay, nanginginig habang binubuka ang kanilang mga bibig. Pero walang tunog na lumabas. Napuno ng takot ang kanilang mga mata. Anong nangyayari? G. Nagulat si Pendleton at biglang lumingon. Mag-click. Isang longsword ang hiniwa. Isang ulo ang nahulog sa lupa. Oy, sus Mariosep. Tumalon si Julius Reed papasok sa loob ng Shadow Gate compound. Bago pa man siya pumunta rito, nakuha na niya ang mga blueprint at alam na niya ang layout nito. Matapos kumpirmahin ang kanyang posisyon, mabilis na tumakbo si Julius Reed patungo sa silid kung saan naroon ang boss ng Shadow Gate. Sa kanyang paglalakbay, maraming mga himpilan at iba't ibang kagamitan ang kanyang nalampasan. Sa wakas, nakarating siya sa harap ng isang madilim na silid. Naglakad si Julius Reed papunta sa pinto at marahas itong itinulak. Sino yan? Sa loob ng silid, biglang tumayo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, itinaas ang isang kahon ng mga nakatagong armas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1179 na Pendleton ang silid kung saan naroon ang ulo ng Shadow Gate ay napakasikip. Ngunit ang lokasyon nito ay talagang napakahusay. Ang maliit na gusaling 70 metro kwadrado ay matatagpuan mismo sa sentro ng Shadow Gate. Sa likod nito ay isang ilang kung saan walang sino man ang maaaring makaakyat. Sa harap, ay kung saan nanatili ang mga miyembro ng Shadow Gate. Sino mang gustong sumugod dito mula sa harapan ay kailangang lumaban sa buong kapangyarihan ni Shadow Gate. Pero ang pangunahing gate ay 3 kilometro ang layo. Iron Echo, sa likod nito ay iilang mga makina at iilang tao lamang. Kahit ang mga nagpapatrulyang disipulo ng Shadow Gate ay dumadaan lamang sa lugar na ito minsan kada kalahating oras. Marahil, hindi kailanman inakalang may isang taong palihim na makakalusot mula sa likuran. Sa sandaling ito, sa loob ng madilim at makitid na silid, isang matandang lalaki ang may hawak na kahon ng mga nakatagong armas, nakatingin sa hindi imbitadong bisita sa harap niya ng may seryosong ekspresyon. Ako ang pinuno ng Shadow Gate, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Matapos makita ang matandang lalaki, hindi natarante si Julius Reed, sa halip, mahinahon siyang nagtanong. Sino pa kaya ang nasa silid ng pinuno ng Shadow Gate sa ganitong oras? Ikaw ang pinuno, medyo hindi makapaniwalang sinabi ng matanda, imposible. Kusa na lang akong iniwan ng ulo mo, at kahit ang tono ng pananalita mo ay hindi tugma sa tono niya. Itinaas niya ang bunganga ng kanyang kahon ng mga nakatagong armas, at itinutok ito kay Julius Reed, humakbang ka pa ng isang hakbang, at kukunin ko ang buhay mo. Pagkatapos magsalita, kinuha ng matanda ang kanyang cellphone, tila tatawag sana. Wala siyang anumang kakayahan, isa lamang siyang ordinaryong tao. Nandito na ang buhay ko, subukan mo lang kunin. Natural lang na hindi siya hayaan ni Julius Reed na magpadala ng kahit anong senyales. Kaya't sumugod siya, at agad na lumitaw sa harap ng matanda. Swoosh! Sus Mariosep! Umalangaw-ngaw ang tunog ng kahon ng armas. Tumama ang pana sa bakal na pinto. Pumutok. Ang susunod na sandali, binali ni Julius Reed ang braso ng matanda at idiniin ito pababa sa mesa gamit ang isang kamay. Magsalita ka, sino ka? Tiyak na ikababahala ng mga gwardya sa labas ang tunog ng mga nakatagong sandata, kaya kinailangan niyang umalis agad.
At ang matandang lalaki sa harap niya ay tila nanghihina, halatang hindi miyembro ng Shadowgate. Huwag mo akong hamanin. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, unti-unti niyang dinagdagan ang presyon ng kanyang kamay. Ako, sasabihin ko, ang matandang lalaki, na pinagpapawisan ng malamig na pawis mula sa kanyang ulo, ay hindi napigil ang sumigaw para humingi ng awa. Kung maglalakas loob kang magsinungaling o mag-aantala ng oras, tiyak na mamamatay ka. Pumutok, marahas na sinipa ni Julius Reed, na direktang nabali ang binti ng matanda. Kasabay ng isang ungol ay ang pagbagsak ng matandang lalaki sa sahig, naghahabol ng hininga. Namutla rin ang mukha niya sa loob ng ilang segundo. Kaibigan ako ng pinuno ng Shadowgate, inimbitahan ako rito para pag-usapan ang mahahalagang bagay, hingal na hingal ng matandang lalaki, habang namumulupot sa sakit. Kung tungkol sa iba pang bagay, hindi ko talaga alam, mahina niyang ungol sa sakit. Sakit, nakakadurog ng puso, nakakaiyak na sakit. Iyon lang ba? Hinawakan ni Julius Reed ang matanda at marahas na idiniin sa pader, magsalita ka. Ano ang iyong pagkakakilanlan, anong organisasyon ang iyong pinagmulan? Sa labas, tila papalapit na ang mga nagmamadaling yabag. Nag-alangan ang matanda, pinagdikit ang kanyang mga ngipin, patayin mo ako. Gusto mo nang mamatay. Inis na inis si Julius Reed. Total, pumunta siya rito para hanapin ang pinuno ng Shadowgate, ngunit nakatagpo siya ng isang patibong. Pumutok, dinurog niya ang balikat ng matanda gamit ang isang kamay, malamig ang boses, gusto mo nang mamatay, pero hindi iyon magiging madali. Sa huling pagkakataon, tatanungin kita, magsasalita ka ba o hindi? Hindi, pumutok. Bago pa matapos magsalita ang matanda, sinuntok na ni Julius Reed ang ilan sa mga tadyang nito. Sasabihin ko, miyembro ako ng Pendleton Alliance, pagmamakaawa ng matanda sa sakit, kahit sabihin ko pa sa iyo, hindi mo rin malalaman. Pakiusap, patayin mo na lang ako. Desperado na siyang mamatay. Sa kanyang katandaan, nakaranas na siya ng kahihiyan na hindi pa niya naranasan noon. Pendleton, ituloy mo. Malamig na tanong ni Julius Reed, alam ko ang tungkol kay Pendleton. Sino ka sa Pendleton? Pendleton, ang organisasyong itinatag ilang taon na ang nakalilipas upang ibagsak ang kanyang sarili. Kung hindi siya pinagtaksilan ni Lola Zaihua at ng Vein Holder of Silang Pulse, hindi sana malalaman ni Julius Reed ang ganitong pag-iral. Pero ang matandang lalaki sa harap niya, na nagsasabing miyembro siya ng alyansa ng Pendleton. Alam mo ba talaga ang tungkol sa Pendleton? Isang gulat ang bumakas sa maputlang mukha ng matanda. Ako si Bid Pulse. Malamig na sabi ni Julius Reed, kung ayaw mong mamatay, magsalita ka agad. Si Lola Zaihua ay si Bid Pulse, at ngayon ay ginagaya niya ang karakter ni Bid Pulse para patatagin ang emosyon ng matanda. Pulse ng Bid. Hindi nakakapagtaka, isang ngisi ng pandidiri ang sumilay sa mukha ng matanda. Ako ang pangalawang tagapamahala ng Pendleton. Lohikal lang, dapat nakaluhod ka sa harap ko, Bid Pulse. Pangalawang tagapamahala, bakit hindi ko alam ito? Medyo nagulat si Julius Reed. Nang lumapit sa kanya si Granny Zaihua at ang Vein Holder, wala silang nabanggit na tinatawag na Deputy Manager. On S. Omicron, ipinakilala lang nila si Pendleton at isiniwalat ang sitwasyon ng kani-kanilang mga ugat. Ang mga ugat, bagamat nagkakaisa sa hitsura, ay nakahiwalay na. Maging ang pagtataksil ni Bid Pulse at Silang Pulse ay hindi alam ng isa't isa. Ngayon, para mag-isip ng Deputy Manager, simula nang maitatag ang Pendleton, matagal nang hindi karapat-dapat sa kanyang pangalan ang Alliance Hierarch, nakalimutan na ng mga ugat ang kanilang unang layunin, at nagpapatayan sila. Haha, Bid Pulse, ang ugat kung saan naninirahan ang mga traidor, hindi ka mamamatay ng maayos. Mabangis na dinampot ng matandang lalaki ang isang panulat mula sa mesa at itinutok ito ng may karahasan kay Julius Reed. Bigla, tinapik ni Julius Reed gamit ang kanyang palad, at lumipad pabalik ang matanda. Patay, may tao rito, may mga yabag na papalapit mula sa labas ng pinto. Kasabay nito ay ang mga tunog ng paghila ng mga bitag sa mga kahon ng mga nakatagong armas. Sino ang nandyan? Pagbagsak, pagkakamatay pa lang ng matanda ay sumugod na ang isang grupo ng mga disipulo ng Shadowgate. Hawak nila ang iba't ibang uri ng armas sa kanilang mga kamay.
Mag-click. May nagbukas ng ilaw sa may pinto. Tinapay ng tagapamahala. Hindi napigilan ng pinuno ng grupo ang mapasigaw nang makita ang bangkay ng matanda sa lupa. Ibagsak mo siya. Halos likas sa sarili, itinutok ng batang pinuno ang kanyang sandata kay Julius Reed. Kung lalaban ka, patayin mo siya. Pagkasabi niya nito, mabilis na sumugod ang ilang disipulo ng Shadowgate. Sa inyo, hindi ninyo ako mapipigilan. Sumisirit. Mabangis na tinalo ng Dazhao Lanyay sword ni Julius Reed ang lahat. Sumabog ang sword chi sa kalangitan. Puff! Palihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Maraming disipulo ng Shadowgate ang hindi man lang nakalapit bago sila nawasak ng sword chi, at bumagsak na patay. Sabihin mo sa akin, nasaan ang pangunahing pinuno? Nang sumunod na sandali, ang malamig na talam ng espada ay tumama sa leeg ng maliit na pinuno. At sa silid na iyon, wala nang ibang buhay maliban sa kanya. Ang lakas ng espada ng Grandmaster. Ganoon dapat. Ako, lumunok ng may kaba ang maliit na pinuno, saka inilapag ang kanyang sandata sa lupa. Tao rin ba ito? Kahit ang pangunahing pinuno ay hindi naman ganito kalakas. 12 ng mga kapatid niya, wala na lahat. Nanginginig na ngayon ang mga binti niya na parang salan. Umalis na ang pangunahing pinuno. Nagsalita ang batang pinuno ng may humihikbing tono, ipinadala na ang lugar na ito kay Manager Bread. Pero Manager Bread, pinatay mo siya. Tiningnan niya ang bangkay na nakahiga sa sahig, ang mukha ay puno ng kalungkutan. Kung gayon, kilala mo ba kung sino si Manager Bread? Tumingin si Julius Reed sa batang pinuno at malamig na nagtanong. Bago pa siya matapos magsalita, direktang inatake na siya ni Manager Bread. Malinaw na ang tinatawag na manager na ito ay may matinding galit kay Bid Pulse. Inimbitahan si Manager Bread ng pangunahing pinuno. Sinabi lang ng pangunahing pinuno na sa kanyang pagkawala, ang lahat ng nandito ay nakasalalay kay Manager Bread at kay Mr. Will. Nagmakaawa ang batang pinuno, mahal na hari, iligtas po ninyo ang aking buhay. Kumatok. Dahil doon, lumuhad siya ng diretso sa lupa. Si Manager Bread at si Mr. Will. Bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed, nasaan si Mr. Will? Nandito ako. Pagkasabi ni Julius Reed ay may boses na nagmula sa likuran niya. Tapos, isang matalas na talam ang tumusok sa hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1180, mahiwagang sulat na tumutunog. Lumingon si Julius Reed sabay hagod ng kanyang espada. Sa himpapawid, isang kislap ang lumipad. Binata, pinatay mo si Manager Wu, dapat kang mamatay ngayon. Si Leland Will, hawak ang kanyang mahabang espada, ay bumagsak sa lupa at tumayo na parang isang makalangit na nilalang sa harap ng pader. Matapos makipaglaban kay Granny Zaihua sa Gonzales City, inimbitahan siya ng pinuno ng Shadowgate at nagmadaling pumunta roon ng magdamag. Nagkataon na nagkita sila ng deputy manager mula sa Pendleton. Pero sino ang mag-aakala, sa pag-alis pa lang ng saglit, pinatay na si Manager Wu. At ang pinaka-nagulat niya ay wala namang nakapasok sa pangunahing pinto. Paano nakapasok ang binata na ito? Hindi ako mamamatay dahil lang sa sinabi mo. Hawak ni Julius Reed ang kanyang espada sa isang kamay, habang nakatingin sa matandang lalaki. Ginoo, taga Pendleton din ba kayo? Hindi ka kwalipikado para malaman. Swoosh! Sus Mariosep! Ang espada ni Leland Will ay palm-unit sa ere, na parang kidlat na humihiwa. Sige. Hinawakan ni Julius Reed ang isang maliit na pinuno gamit ang isang kamay at marahas na inihagis ito paarap. Putok. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Sa hangin, tanging ambon ng dugo na lamang ang natitira. Ang menor na pinuno, na buhay ilang sandali lang ang nakalipas, ay sumabog sa isang tama ng espada. Napakaliit ng silid na ito, dalhin natin ito sa labas at maglaban tayo hanggang sa ating kagustuhan. Sa isang talon, humakbang pasulong si Julius Reed, padabog na pumasok sa looban. Sa harap ng silid kung saan naroon ang pinuno ng Shadowgate, mayroong isang maluwang na lugar para sa pagsasanay sa martial arts. Pagkaalis niya, sumunod agad si Leland Will. Hamampos sa ere ang mahabang espada. Diretso kay Julius Reed. Noong nagbabanggaan ang mga eksperto, wala masyadong magagarbong panlilinlang. Minsan, isang hampas lang ng espada ang kailangan. Kumalabog. Tumalon si Leland Will sa ere,
Itinutok ang dulo ng kanyang espada ng direkta sa talam sa harap mismo ni Julius Reed. Isang matanda at isang bata, kaya sila nagagawan ng usapan. Pero ang hindi napansin ni Leland Will ay, ang singsing ng hari ng dragon sa kamay ni Julius Reed ay biglang naglabas ng pulang liwanag. Pumasok ang evil chi sa katawan niya. Isang mapang-ipang puwersa ang bumalot sa kanya. Sa sandaling ito, isang espada lang ang kailangan niya. Isang espada lang ang kailangan para malaman kung sino ang mananalo. Sino ka? Medyo nagulat si Leland Will. Kaya ba talagang tiisin ng binata na ito ang kanyang pag-atake? Ako, ang hari. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang ulo, direktang nakatitig sa mga mata ni Leland Will, huminto sa bawat salita. Ang hari ay hindi mo maiiwasang paglangkuran. Pagkatapos ng sinabing iyan, isang malamig na liwanag ang sumilay. Isang sinag ng espada, na parang kidlat, ang hamampod sa kalangitan sa gabi. Diretso ang pagtama kay Leland Will. Kumabog, kumabog, kumabog. NONGO, S0. Ang matandang ito, na siyang tumalo kay Lola Zaihua, ay napaatras ng ilang hakbang dahil sa kaguluhan. Pero sa hindi malamang dahilan, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumangala sa langit. Sa itaas ng kanyang ulo, hawak ni Julius Reed ang kanyang espada gamit ang isang kamay, at binasag ito ng napakalakas. Kumalabog. Isa na namang kislap ang lumipad. Dumura si Leland Will ng sariwang dugo, habang nakaluhod sa isang tuhod. Wala siyang ibang nagawa kundi ang lumuhad. Hindi kayang suportahan siya ng sarili niyang lakas para makatayo. Sumuko, o mamatay. Pulang-pula ang mga mata ni Julius Reed, idinidiin ang mahabang espada gamit ang isang kamay. Gamit lamang ang isang kamay, pinilit niyang itago ang mukha ni Leland Will sa isang mabangis na maskara, pilit na pinipigilan ang sarili. Pero patuloy na bumagsak ang mahabang espada. Imposible ito. Ako, isang Great Grandmaster at isang iginagalang na eksperto sa ranggo, paano ko hindi matatalo ang isang binata? Ayaw niya. Tumanggi siyang tanggapin ito. Isa siyang dakilang Grandmaster. Pumutok. Habang patuloy ang presyon, nagsimulang mabali ang mga braso ni Leland Will. Ngunit walang balak tumigil si Julius Reed. Ang parehong mga salita muli. Isumite, o mamatay. Sa wakas, tumama ang mahabang espada sa lupa. Lumuhad si Leland Will ng nakaluhod, walang imak ang mga mata. Mga brasong nakalaylay, tuluyang bali. Sandit. Huminga ng malalim si Julius Reed ng malamig na hangin, sinimulang supalan ang evil chi sa loob ng kanyang katawan. Ang evil chi ay lalong lumakas ng lumakas. Mas matindi pa ito kaysa noong panahong iyon sa Medicine King Valley. At lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Nang sumanib ang evil chi sa mapang-ipang kapangyarihan. Siya ay naging hari, isang mapang api, isang malupit na kayang talunin ang lahat. Magsalita ka. Pagkalipas ng 3 minuto, tumayo si Julius Reed sa harap ni Leland Will, basang-basa ng pawis. Ang pagsugpo sa evil chi ay isang napakasakit na gawain. Deputy Manager, anong nangyayari? At Pendleton, anong nangyayari dyan? Ikaw, alam mo ba ang tungkol kay Pendleton? Itinaas ni Leland Will ang kanyang ulo, may bahid ng pangungutya sa sarili sa kanyang mukha. Natalo. Natalo ng sarili niya. Natalo ng isang binata. Talagang talo. Tulad ng inaasahan. Ang makapangyarihang tao na yan ay tiyak na kabilang sa pinakamataas na antas, umiling siya at pumikit. Ako, si Leland Will, ay hindi magtataksil kay Pendleton, ni hindi ko rin itataksil ang aking mga kaibigan. Galaw mo yan. Lumuhad siya sa lupa, nanginginig ang katawan niya ng matindi. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo. Tinapos niya ang sarili niyang buhay. Bahagyang nanginig ang kamay ni Julius Reed, na may hawak na longsword. Galit na galit siya. Irritable. Ang pagkabalisa sa loob-loob niya ay nagsimulang lumunin ang kanyang katwiran ng walang humpay. At, ang evil chi na halos hindi napigilan ng Dragon King Ring ay nagsimula ring kumurap kasabay ng pulang ilaw. Wala roon ang pinuno ng Shadow Gate. Namatay sina Manager Bread at Leland Will na iniwan bilang namamahala. Ang lugar na ito ay isa lamang nag-iisang lungsod. Ngunit biglang, tila may kumalas mula sa yakap ni Leland Will. Mukhang, isang sulat. Sa gitna ng matinding labanan kanina lang, naiwang punit-punit na ni Sword Chi ang damit ni Leland Will. Sa sandaling ito,
Sumilip ang isang bahagi ng liham. Yumuko si Julius Reed, dinampot ito, at dahan-daang binuklat. Mabuti na lang. Hindi nasira ang sulat. Micah Mercer, noong unang lumitaw si Pendleton, ang 7 mga utak ay nagkaisa sa iisang puso, sama-samang sumusuporta sa hierarch ng alyansa. Ngunit habang tumatagal, ang puso ng tao ay hindi mahuhulaan. Nagkahiwa-hiwalay ang 7 Veins, at maging si Bid Pulse ay lumipat sa 10,000 Mountain Alliance, at naging pinakamalaking traidor. Sa paglipas ng mga siglo, tanging sina Tyler Thomas at Micah Will lamang ang nagbantay sa Alliance Hierarch, na naglalayong pabagsakin ang 10,000 Mountain Alliance, na siyang tumiyupad sa mithiin ng ating mga ninuno. Ngayong nakuha ko na ang Divine Dragon Tripod, taos puso kong inaanyayahan si Micah Will na pumunta, para mapag-usapan natin ang ating mga plano. Nilagdaan. Tyler Thomas. Tyler Thomas. Paulit-ulit na binabanggit ni Julius Reed ang pangalang ito. Tyler. Tila, isa sa mga orihinal na Pendleton 7 Veins. Si Tyler Thomas. Pero sino itong hierarch ng alyansa? Taos pusong inaanyayahan si Micah Will. Maaari ba na ang pinuno ng Shadowgate ay si Tyler Thomas? Nakapasok pa nga ba si Tyler sa Seven Clouds Academy, at naging pinuno ng kanyang Special Operations Team? Nang maisip ito, mabilis na tumayo si Julius Reed at pumasok sa loob. Dahil may sulat ang matanda tungkol sa kanya, siguradong may isa pang sulat si Manager Brad. Pumasok siya sa isang makitid na silid. Nabasag na ang bumbilya dahil sa sword chi. Kinapa ni Julius Reed sa dilim, nilapitan ang bangkay ng matanda, walang humpay na naghahanap. Tunay nga, may sobra. Ang hirap, parang may patong din ng curtain. Kinuha niya ang curtain at naglakad palabas ng silid. Maraming ilaw ang mga daanan papunta sa Shadowgate. Sa loob ng malawak na training ground, may mga ilaw ng lampara. Gamit ang liwanag, binuklat niya ang curtain. O sa halip, isang bagay na parang isang sinaunang bantayog. Sa loob, may 2 sulat. Ang unang liham, katulad ng kay Leland Will, ang address lang ay binago mula Micah Mercer, patungong Alliance Hierarch. At ang pangalawang sulat, hindi pa ito nabubuksan. Nakasulat doon, mula kay Tyler Thomas, personal. Pinunit ni Julius Reed ang sobra at kumuha ng isang dilaw na piraso ng papel. Lahat sa ilalim ng Pendleton, lahat ay nagmula sa pinagmulan. 8 gininto ang karakter ang eleganteng nakasulat sa harap. Tyler Thomas, kapag napatay na si Devlin, dalhin mo agad sa akin ang Divine Dragon Tripod. Gamit ang tripod na ito, kaya kong patayin ang Santo Lord. Kung tungkol naman sa 7 ugat, kapag naalis ko na ang Santo, lilipulin ko rin ang mga nagtaksil kay Pendleton. At ikaw, makikibahagi sa mundo kasama ko. Nakapirma na, Andrew, ang alyansa ng Pendleton. Pilit na inaalala ni Julius Reed ang tungkol kay Pendleton, tila kaunti lang ang naaalala. Nagmula ang lahat ng ito kay Granny Zaihua at sa dating silang Pulse Vein Holder. Pero bigla, isang malakas na alarma ang tumunog sa harapang patio ng Shadowgate.